Nandidiri ang asawa ko sa akin dahil isa akong manugang na nakikitira sa pamilya niya. Kaya ng ika-5 taon ng aming kasal, natanggap ko ang ulat ng pagbubuntis na ipinadala ng asistente ng aking asawa. Sa larawan ng ultrasound, ang maliit na sanggol na hindi pa nabubuo ay tila isang malamig na selyo na nakadikit sa dulo ng 5 taon naming pagsasama. Matagal kong pinagmasdan ang screen ng telepono hanggang sa sumakit ang aking mga mata. Saka ko lamang iginalaw ang matigas kong mga daliri at mahinahong nagpadala ng mensahe kay Liana Reyes. Hiwalay na tayo. Sa sandaling na ipadala ang mensahe, parang natawa ako sa aking sarili. 5 taon ng kasal ay natapos sa 7 salita lamang. Agad na tumunog ang telepono. Ang caller ID ay Paolo Cruz. Ginawa ko raw iyon para maibsan ang stress niya. Mangyaring unawain mo si Liana. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pagpapawala ng stress. Hanggang sa kama ba? Hindi pa ako nakakapagsalita. Narinig ko ang boses ni Liana Reyes mula sa kabilang linya. Iyon ay isang malambing na tono na hindi ko pa naririnig. Ngunit hindi para sa akin. Huwag kang umiyak. Hindi na kailangang pakialaman kung ano ang iniisip niya. Isang lalaking naninirahan sa kanila. Kapag iniwan niya ako, saan siya pupunta? Parang may malakas na sumaksak sa aking puso. Sa sobrang sakit ay napahinto ang aking paghinga. Lalaking naninirahan sa kanila. Sa loob ng 5 taon na ito, ganyan pala ang turing niya sa akin. Hindi ako nagsalita. Tahimik kong ibinaba ang telepono. Dahan-dahang dumilim ang langit sa labas. Umupo ako sa sopa sa sala. At tiningnan ang bahay na ito na tinitirhan ko ng 5 taon. Bawat kasangkapan ay ayon sa kagustuhan ni Liana Reyes. Bawat dekorasyon ay umaayon sa kanyang panlasa. Para akong isang nakikitira, na maingat na namumuhay sa kanyang espasyo. At walang muwang na inaakala na ito ang aming tahanan. Biglang sumakit ang aking sikmura na parang pamilyar na pagpintig. Kumuha ako ng gamot sa sikmura mula sa drawer. Nilunok ko ang 2 tableta gamit ang malamig na tubig. Pero ang sakit na ito ay lubhang matigas ang ulo. Para bang nilalamon ng isang bagay na hindi nakikita. Kumalat ang sakit mula sa tiyan. Patuloy itong kumalat hanggang sa puso. Nakayakap ako sa aking tiyan at namimilipit sa kama. Ang aking katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang aking paningin ay napadako sa mesang panghigaan. Nandoon ang larawan ng aming kasal ni Liana Reyes. Sa larawan, ang kanyang ngiti ay kasing ganda ng bulaklak. Niyakap ko ang kanyang baywang. Ang aking mga mata ay puno ng hindi maitatagong saya. Noong mga panahong iyon talagang naisip ko, kami ay magiging ganito habang buhay. Ngayon na iniisip ko, tunay na walang muwang at nakakatawa. Ang sakit ay lalong lumalala. Hindi ko matukoy kung ang tiyan ang masakit o ang puso ang masakit. Ika-5 taon ng kasal. Buntis si Liana Reyes sa anak ng kanyang asistente. Hinayaan pa niya ang lalaking si Paolo Cruz. Lumapit si Paolo Cruz para hamunin ako. Sa sandaling iyon, matagal nang alam ni Liana Reyes. Mahilig ako sa mga bata. Sa loob ng 5 taon na ito, hindi mabilang na beses kong binanggit na gusto ko ng anak na para sa aming dalawa. Lagi siyang may dahilan para umiwas. Masisira daw ang katawan kapag nagbuntis. Hindi raw comfortable. Makakaabala sa trabaho. Sasayangin ang oras. Kaya naghintay ako ng matagal. Pinipilit ako ng mga magulang ko. Ngumingiti ako at pinapakalma sila. Huwag mag-alala. Hintayin na lang natin na maging handa si Liana. Kapag nagtatanong ang mga kaibigan, iwinawasiwas ko ang kamay ko. Gusto pa raw namin ng ilang taong panahon para sa dalawa. Ayokong bigyan siya ng presyon. Lalo na't ayokong malungkot siya. Pero hindi ko kailanman naisip. Ayaw niyang magkaanak para sa akin. Pero handa siyang para sa ibang lalaki. Magbigay ng buhay. Nakakalungkot isipin. Umakyat ang isang mapait na lasa sa lalamunan ko. Bigla akong umubo ng malakas. Binuksan ko ang palad ko. May lumabas na kaunting dugo sa aking ubo. Tinitigan ko ang mapangakit na pula. Bigla na lang akong ngumiti. Habang tumatawa, ay tumulo ang aking mga luha. Ngayon ko lang nalaman na ang puso ay talagang nasisira. Pati ang katawan ko ay sumasabay sa pagtutol. Sa huli ay pumunta pa rin ako sa ospital. Nakita ako ni Eama na nag-aalaga sa aking sakit sa tiyan. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot na parang makakapatay ng langaw. Miguel Santos, bakit lumala muli ang iyong sakit? Binuklat niya ang aking medical record. Ang kanyang tono ay seryoso. Ang sobrang pagbabago ng emosyon ay pinakamasama para sa sakit sa tiyan. Kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon. Kung hindi sa ganitong paraan, ang pagkakaroon ng butas sa tiyan ay magaan na lang. Tumango ako. Nakadikit ang nakagawiang ngiti sa aking mukha. Naiintindihan ko. Emma, basta umalis si Liana Reyes, ay hindi na ako magiging parang baliw na laging nag-aalala. Araw-araw na hinuhulaan ang kanyang nararamdaman. Naghihintay sa paminsan-minsang bigay niyang atensyon at init. Pagkatapos ng paggamot, hindi ako nagmamadaling umuwi.
Ang bahay na yon ay puno ng mga bakas ni Liana Reyes. Ngunit wala ni isang bahagi na para sa akin. Walang direksyon akong naglakad sa kalye. Sa wakas ay huminto ako sa isang masayang plaza. Ang plaza ay puno ng mga tao. Karamihan ay magkakasama. May mga magulang na hawak ang mga batang tumatalon-talon. May mga matatandang mag-asawa na may puting buhok na nag-aalalayan. May mga magkasintahan na nagtatawanan at naglalaro. Tanging ako lang. Mag-isa. Parang isang kaluluwang iniwan ng mundo. Umupo ako sa isang mahabang bangko. Parang may nagtulak sa akin na buksan ang aking telepono. Hanapin ang messenger ni Paolo Cruz at tingnan ang mga post niya. Parang pagpapahirap sa sarili, sunod-sunod kong binasa. 2 linggo na ang nakalipas. Sinabi ni Liana Reyes na lalabas siya ng probinsya para sa 2 linggong biyahe. Hindi ako nagduda. Tulad ng dati, tinulungan ko siyang mag-empeke ng kanyang gamit. Pinaalalahanan ko siyang mag-ingat. Pagdating, magpaalam ka ng ligtas. Nag-inan siya ng may inip. Kinalagkad ang maleta at umalis ng hindi lumingon. Noong 2 linggo, araw-araw siyang nagpapadala sa akin ng mensahe. Pare-pareho ang nilalaman. Dumating na. Busy. Tulog na. Hindi ko kailanman pinagalinlanganan. Mahigit 10 post na magkakasunod. Lahat ay mga larawan kasama si Liana Reyes. Sila ay naghahalikan sa ilalim ng paglubog ng araw sa tabing dagat. Sa landas ng kagubatan, magkahawak ang mga daliri. Sa lupa ng unang nyebe, yumakap at umikot. Sa bawat larawan, ang ngiti ni Liana Reyes ay napakaliwanag. Iyon ay noong kasama ko siya, na hindi kailanman naging ganito kaliwanag. Ang huling post ay naipost kaninang umaga. Isang resulta ng pregnancy test. May caption, 3 buwan. Ang ating baby. 3 buwan ang nakalipas. Nasa probinsya ako noon, inaasikaso ang isang proyekto ng Reyes Group. Buong 1 buwan. Natutulog ako sa opisina. Uminom hanggang magdugo ang tiyan. Sa wakas ay nakuha ko ang kontrata na may kinalaman sa kumpanya. Na siyang kontrata ng buhay o kamatayan. Akala ko ako ay nagtatrabaho para sa ating kinabukasan. Pero lumalabas na. Ako ay naghahanda ng daan para sa anak niya at ng ibang lalaki. Nanginginig ang mga daliri ko, halos hindi ko mahawakan ang telepono. Binuksan ko ang chat kay Liana Reyes. Gusto kong magtanong ng may pagsusumbong. Gusto kong magalit. Gusto kong magwala. Pero ang mga salitang na-type ko ay isa-isa kong binura. Ano pa ang itatanong? Ang ebidensya ay nasa harap ko na. Para kanino ako magagalit? Wala siyang pakialam. Ang sakit sa puso ay dumating na parang malaking alon. Halos lunurin ako. Tiningnan ko ang aming kakaunting chat history ni Liana Reyes. Karamihan ay mahahabang mensahe ko. Naalala niya ang 2 salita. Muling tiningnan ang kanyang mga komento sa social media feed. Yung mga matatamis na tawagan. Mga masasayang emoji. Pagmamahal na walang pagtatago. Bigla na lang akong sumuko. Minsan, may mga puso talaga. Na hindi mo kayang painitin kahit gaano ka pa. Ibinibigay mo ang buong puso mo. Sinusuklaman niya ito. Ginugugol mo ang lahat ng sigla mo. Inaakala niyang dapat lang. Sige na nga. Pinatay ko ang cellphone ko. Tumingala ako sa langit. Ang huling liwanag ng araw ay nagpapula sa mga ulap. Napakaganda. Napakaganda pero may kalungkutan. Parang ang 5 taon kong ito. Sinunog ko ang sarili ko. Para liwanagan ng iba. At sa huli, abo na lang ang natira. Pero okay lang. Kahit sa abo, may bagong bulaklak na sisibol. Lumanghap ako ng malalim. Tumayo ako at bumalik sa bahay. Mahaba pa ang darating. Hindi na ako maaaring mag-aksaya ng buhay para sa isang tao. Si Paolo Cruz ang nakababatang kapatid ng kapitbahay ni Liana Reyes. 5 taong mas bata sa kanya. Ayon kay Liana Reyes, mula pagkabata, laging sumusunod si Paolo Cruz sa likuran niya. Tinatawag siyang Ate Liana, Ate Liana. Nang maglaon, lumipat ang pamilya Cruz. Naputol ang kanilang komunikasyon. Hanggang sa kalahating taon na ang nakalipas. Si Paolo Cruz ay nag-apply sa Reyes Group. Naging asistente ni Liana Reyes. Simula noon, sa buhay ni Liana Reyes, kung saan-saan ay may bakas ni Paolo Cruz. Nagsimula akong madalas na. Iniwan ako dahil kay Paolo Cruz. Ang aming anibersaryo ng kasal. Sinabi niyang si Paolo Cruz ay nag-iisa. Kaawa-awa sa lungsod na ito. Iginiit na isama siya. Ang aking maingat na inihandang candlelight dinner. Naging isang awkward na hapunan para sa 3 tao. Nakipagtalo ako kay Liana Reyes dahil dito. Asistente mo siya. Hindi siya ang iyong pamilya. Mas galit si Liana Reyes kaysa sa akin. Miguel Santos. Pwede bang huwag kang maging masyadong makitid ang isip? Si Paolo Cruz ay parang tunay kong nakababatang kapatid na lalaki. Ano naman kung inaalagaan ko siya? Iyon ang aking pinaniwalaan. Akala ko siya ay malambot lang ang puso. Pinahahalagahan lang ang mga relasyon. Sa pag-isip ko ngayon, talagang hangal na walang lunas. Wala namang tunay na kapatid. Na magiging malapit hanggang sa matulog ng magkasama. At nagbuntis pa. Nilunok ang pait na nasa lalamunan. Nagsimula akong mag-empake ng mga gamit. Kaunti lang ang mga bagay na pag-aari ko sa bahay na ito. Ilang pirasong damit, ilang aklat, isang laptop. At sa loob ng drawer,
Ang lugar na halos wala ng laman. Tumingin ako sa paligid. Napansin ko na sa bahay na ito, puno ng mga alaala namin ni Liana Reyes. Ang mga litratong nakasabit sa dingding. Ang aming mga paglalakbay na magkasama. Ang mga pagluto nating magkasama. Ang mga pagsindi ng kandila sa kaarawan. Sa bawat litrato, parang tanga akong ngumingiti. Akala ko nahawakan ko na ang kaligayahan. Ngayong tinitingnan ko, parang balinto na lang. Inalis ko ang lahat ng litrato. Isinilid ko sa basurahan. 2 malalaking sako ang napuno. Noong itinapon ko sa basurahan, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang itinapon ang isang mabigat na pasanin. Isang maskarang nagpanggap sa loob ng 5 taon. Sa huli, sa bahay na ito, bukod sa mga gamit ni Liana Reyes, wala na talaga. Ang mga bakas ng aking pag-iral. Mabuti na rin. Dumating ng malinis. Umalis ng malinis. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng hindi inaasahang mahimbing. Walang insomnia. Walang masamang panaginip. Kahit si Liana Reyes ay hindi ko na naisip. Ang pagbitaw sa isang tao, hindi pala gaanong mahirap tulad ng inaakala. Kinabukasan ng umaga, nakipag-ugnayan ako sa abogadong matagal ko nang hinanap. Inihanda ang kasunduan sa diborsyo. Wala akong hihilingin. Aalis akong walang dala. Ang bahay na ito ay hindi naman talaga akin. Ang gusto ko lang ay maging malaya. Pag-uwi ko dala ang kasunduan. Bihirang bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo si Liana Reyes sa sofa. Nakatingin sa akin na may sama ng loob. Saan ka nagpunta ng maaga? Kung ayaw mong manatili sa bahay na ito, pwede kang lumayas. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang nagsasalita sa akin na may ganyang mapang-akit na tono. Hindi niya kailanman inisip ang aking damdamin. At wala siyang pakialam sa kanyang mga salita. Kung sasaktan ba ako nito? Sa kanyang paningin, marahil ako ay talagang isa lamang. Isang bagay na tinatawag. At itinatapon kapag gusto. Tumingin ako kay Liana Reyes. Hindi ko siya nakita sa loob ng 2 linggo. Talagang medyo naging mataba siya. Ang kanyang tiyan sa ilalim ng maluwag na jacket. Hindi pa masyadong halata. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas. Nang malambot na liwanag ng pagbubuntis. Wala akong sinabi. Pumasok ako sa kusina tulad ng dati. Nagbuhos ako ng isang baso ng juice para sa kanya. Madali siyang sumuka sa panahon ng pagbubuntis. Ang pag-inom ng maasim matamis ay makapagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Kinuha ni Liana Reyes ang baso at uminom ng isang higop. Ang kanyang nag-aalalang noo ay lumiwanag. Ang kanyang mukha ay naging mas maganda. Tumingin siya sa akin ng may pagtingin. Ang kanyang tono ay hindi gaanong mabigat. Huwag mong isipin na maaari mo akong patahimikin ng ganito. Noong huling beses na nagalit ka sa akin, hindi pa kita sinisingil. Hindi ko napigilan ang mapatawa. Magalit. Hindi ako maglalakas loob na magalit sa panganay na anak ng pamilyang Reyes. Ang 5 taon na ito, namuhay ako ng buong ingat. Labis na takot na magalit siya. Ang masama niyang kalooban ay kasalanan ko. Kung hindi maganda ang trabaho niya, kasalanan ko. Kahit na ang masamang panahon, ay maisisi sa akin. Nang matapos siyang uminom ng juice, kumuha ako sa bag ko ng kasulatan ng diborsyo at ibinigay sa kanya. Kinuha ito ni Liana Reyes. Nang makita ang pamagat ng dokumento, biglang nagbago ang kanyang mukha. Mabilis niyang binuklat-buklat. Isang ngiting malamig ang sumilay sa kanyang labi. Miguel Santos, seryoso ka ba? Talaga namang handa kang umalis nang wala kang dala? Tahimik kong tiningnan siya. Buntis ka sa anak ni Paulo Cruz. Bibigyan ko siya ng puwang. Hindi ba pwedeng gawin yon? Nang marinig ito, ang nakakunot na noo ni Liana Reyes ay lumuwag. Isang ekspresyong ganun pala. Iyon pala ang dahilan nito. Magaan ang kanyang tono. Kahit may bahid ng pagmamalaki. Gusto mo naman ng anak, di ba? Tatawagin kang tatay ng batang ito pagkapanganak. Di ayos na. Sinabi niya ito na tila natural lamang. Parang ako ang mag-aalaga ng kanyang anak at ng iba. Ay isang malaking pabor para sa akin. Ngumisi ako ng may pagtuya. Binigyan mo ako ng sungay. At ako pa ang mag-aalaga ng bata. Liana Reyes, ang kapal ng mukha mo. 5 taon na kaming kasal. Hindi ako kailanman nagsalita ng mabigat kay Liana Reyes. Ito ang unang pagkakataon. Natigilan siya. Dilat na dilat ang kanyang magagandang mata. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Miguel Santos, ininsulto mo ako. Pumataas ang kanyang boses. May panginginig ng hindi paniniwala. Linya, gusto mo akong hiwalayan, di ba? Bigla siyang tumayo. Ang magandang mukha niya ay namamanglaw dahil sa galit. Tingnan ko nga. Kapag umalis ka, walang silbi na manugang na panday. Ano bang magiging kahinatnan ko? Pagkasabi niya, hinablot niya ang panulat mula sa coffee table. Nilagdaan niya ang kasunduan ng padaskol-daskol. Tapos mariin niyang inihagis ang kasunduan sa akin. Tumalikod siya at umalis ng mayabang. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Gaya na lang ng nawasak naming kasal. Yumuko ako. Pinitik-pitik ko ang bawat isa. Marahan at mahinahon ang kilos. Tahimik ang aking isipan. Walang galit. Walang lungkot. Wala man lang kasiyahan sa paglaya. Pakiramdam ko lang. Natapos na sa wakas. Umupo ako sa sopa. Matagal akong nakatitig sa wala.
hanggang sa ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay lumipat mula sa silangan patungo sa kanluran. Dahan-dahan akong tumayo. Dala ang pinirmahang kasunduan ng diborsyo. At ang kakaunting daladalahan. Iniwan ko ang bahay na ito, na aking tinirahan ng mahigit 5 taon. Sa sandaling lumabas ako ng pinto. Hindi ako lumingon. Dati kong inakala na kami ni Liana Reyes ay magkasama magpakailanman. Noong unang pagkikita ko kay Liana Reyes, ako ay 21 taong gulang. Hindi pa ako nakapagtapos ng kolehiyo. Kami ay magka-alumni sa isang universidad. Nagkakilala sa isang aktibidad ng samahan. Siya ang pinakamagandang babae ng Departamento ng Pinansya. Maliwanag at mapagpanggap. Parang isang munting araw. Saan man siya magpunta ay nahihikayat ang tingin ng lahat. Sa paghahati ng grupo noong aktibidad, kusang lumapit siya sa akin. Nginitian ako ng isang malambot na ngiti. Kamusta? Ako si Liana Reyes. Sana sa aktibidad na ito, kasama si senior ay matagumpay naming makuha. Sa sandaling iyon, tumibok ang puso ko na parang kulog. Mamaya ko nalaman. Ang pagpapangkat noong araw na yon ay talagang random na itinalaga. Siya ay mabuti sa lahat ng ganoon. Ganoon kapulite. Pero nahulog pa rin ako. Walang lunas. Pinag-isipan ko ng husto kung paano makipag-usap sa kanya. Binigyan siya ng regalo. Maingat na sinubukan ang kanyang damdamin. Takot na akala niya ay bastos ako. Takot na akala niya ay hindi ako karapat-dapat sa kanya. Hanggang sa isang aksidente. Iniligtas ko siya. Hindi naman talaga ito pagliligtas ng buhay. Noong gabi na bumalik siya sa dormitoryo, ay ginulo ng ilang mga thug. Nagkataon na dumaan ako. Sumugod at pinalayas ang mga taong iyon. Nasugatan din ako. Niyakap ako ni Liana Reyes at umiyak. Sabi niya natatakot siya. Sabi nagpapasalamat siya sa akin. Miguel Santos. Magkasama tayo. Labis akong nagalak. Akala ko ito ay itinadhana ng langit. Ngayon ko naiisip. Marahil ito ay pansamantalang damdamin lamang niya. O kaya kailangan niya ng taong magpoprotekta sa kanya. At ako ang dumating sa tamang panahon. Para sa kanya. Tinalikuran ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa na inirekomenda ng aking mentor. Piniling manatili sa kakaibang lungsod na ito. Para sa kanya, pumasok ako sa Reyes Group. Nagsimula sa pinakamababang posisyon. Kasama siyang nagsumikap. Ang Reyes Group ay dating malapit ng mabangkarote. Ako ang umiinom at nakikipag-socialize araw at gabi. Kumuha ng mga namumuhunan. Makipag-usap sa negosyo. Sa pilitang hinila pabalik ang kumpanya mula sa bingit ng pagkawasak. Noong panahong iyon din, nagkaroon ako ng malubhang sakit sa tiyan. Akala ko ako ay para sa atin. Ang pakikibaka para sa magkasamang kinabukasan. Akala ko ang aking sakripisyo ay kanyang nakikita. Akala ko talaga tayo ay magtatagal habang buhay. Pag-ibig noong 21 taong gulang. Nagtanim ng buto sa puso. Sa loob ng 5 taon, araw-araw kong dinidiligan. Pinapanood itong sumibol. Lumaki. Mamulaklak. Hindi ko akalain. Nasa huli ako mismo. Ang bumunot sa bulaklak na ito na aking inalagaan ng buong puso. Dahil ito ay bulok na mula sa ugat. Gaano man kaganda ang bulaklak, hindi nito maitatago ang kahungkagan doon. Inilipat ko ang aking mga gamit sa hotel. At mabilis na umupa ng maliit na apartment. Ang bahay ay hindi malaki. Ngunit malinis at maayos. Ang pinakamahalaga, ito ay ganap na akin. Dahil magdidiborsyo na. Nagpasya akong mabuhay para sa aking sarili sa natitira kong buhay. Kinabukasan, pumunta ako sa Reyes Group para mag-process ng resignation. Sa mga nakaraang taon, may posisyon akong special assistente sa Reyes. Mukhang maganda. Pero sa totoo lang, para lang akong ladrilyo. Kung saan kailangan, doon ako ililipat. Isang tawag ni Liana Reyes. Kailangan kong iwan ang lahat ng ginagawa ko para lutasin ang kanyang problema. Ngunit sa simula, ako ay iginagalang sa Reyes. Ang mga proyektong aking napag-usapan, ang mga krisis na aking iniligtas, ay nakikita ng lahat. Kailan nagsimula na nagbago ang lahat? Marahil noong paakyat na ang posisyon ni Liana Reyes. At ako ay laging nakatayo sa kanyang likuran. Lahat ng tao ay nag-isip na ako ay umasa sa kanya upang makamit ang ngayon. Ako ay isang palamunin. Ay isang manugang na nakatira sa pamilya ng asawa. Natapos ko na ang proseso ng pag-alis sa trabaho. Bitbit ko ang isang maliit na kahon. Lumabas ako sa gusali ng Reyes Group. Ang laman ng kahon ay ilan sa aking mga personal na gamit. Isang tasa na ginagamit ko ng maraming taon. Ilang libro tungkol sa propesyon. At isang larawan namin ni Liana Reyes. Noong mga unang araw pa lang kaming magkasama. Noon, bata pa kami. Tumatawa ng walang pakialam sa mundo. Kinuha ko ang larawan. Pinunit ko ito sa 2. Inihagis ko sa basurahan sa tabi ng kalsada. Kararating ko lang sa inuupahang maliit na apartment. At tumawag na si Liana Reyes. Miguel Santos, totohanan mo ba ito? Ang boses niya ay puno ng nakatagong galit. Sinasabi ko sa'yo, kung aalis ka sa Reyes Corporation, huwag ka nang umasang makakabalik ka pa. Huwag mong kalimutan ang magagandang araw mo sa mga nakaraang taon. Ako ang nagbigay sa'yo nyon. Napatawa ako ng may pang-aasar.
Magagandang araw. Araw-araw na pinagmamasdan ang mukha ng iba. Laging handa sa tawag. Malala na ang sakit ng tiyan ko, posibleng butasan na. Iyan ang tinatawag niyang magagandang araw. Sino ang gustong bumalik dyan? Mahinahon ang tono ko. Liana Reyes. Nakalimutan mo ba? Noong muntik nang mabangkarot ang Reyes Corporation. Sino ang nagmakaawa araw at gabi para humingi ng puhunan? Sino ang uminom hanggang sa dumugo ang tiyan para makuha ang mga kontratang iyon? Kung wala ako, nakaupo ka pa ba riyan bilang Presidente Liana? Tumahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Mas naging malamig ang boses ni Liana Reyes. Miguel Santos, huwag mong palakihin ang iyong sarili. Ang mga iyon ay mga koneksyon ng tatay ko. Anong kinalaman mo doon? Nanlamig ang puso ko. Ngunit higit pa riyan, nakaramdam ako ng kaluwagan. Palibhasa sa kanyang paningin. Ang lahat ng aking sakripisyo ay walang halaga. CJ. Sige, ganyan na lang. Pagkatapos kong sabihin yon, direktang pinatay ang tawag. At saka na-block ko lahat ng contact ni Liana Reyes. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, sobrang gaan ng pakiramdam ko. Hindi na ako malulungkot dahil kay Liana Reyes at sa mga bagay-bagay sa Paolo Cruz. Hindi na ako mag-aaksaya ng enerhiya. Hindi na kailangan pumunta sa opisina para ayusin ang mga gulo at problema. May konting pera. May konting oras. Gawin ang mga gusto kong gawin. Hanggang isang umaga, nagising ako sa isang mabilis na ring ng telepono. Si Liana Reyes ay tumawag gamit ang ibang numero. Sinagot ko ang tawag. At diretsyo siyang nagmura at nagalit. Miguel Santos, ano ba talaga ang problema mo? Sa mga susunod na araw, kailangan pumirma para sa mahalagang proyekto. Bumalik ka agad dito. Inilayo ko ang telepono. Hinintay kong humina ang boses niya. Saka ako tamad na bumalik. Liana Reyes, hiwalay na tayo. Nag-resign na rin ako. Ano bang obligasyon ko para magtrabaho para sa'yo? Miguel Santos, mukhang sobrang galit si Liana Reyes. Nagbabanta ng may paggangalit ng mga ngipin. Ang pasensya ko ay may hangganan. Kung magpupumilit ka sa iyong pagkakamali, huwag mong sisihin ako kung hindi ka na makapagpatuloy dito. Pero hindi ako natatakot sa ganyan. Malapit na akong umalis. Sino pa bang mag-aalala sa banta niya? At saka, malamig kong sinagot. Muli kong ibinaba ang tawag. Hating gabi, kakapaligo ko lang at naghahanda ng matulog. Tumawag muli si Liana Reyes. Ibinaba ko agad ang tawag. Hindi siya sumuko. Paulit-ulit siyang tumawag. Sa wakas, dahan-dahan ko itong sinagot. Agad na narinig mula sa kabilang linya. Ang galit na boses ni Liana Reyes. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka dumating sa pulong ngayon? Iniwan mo ang Reyes Group. Ikaw ay isang daga na tinatapakan sa kalsada. Ang aking tono ay mahinahon. Salamat sa pag-aalala ni Presidente Liana. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kumpiyansa. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang hiling ng kanyang ama. At nakaupo ng matatag sa kanyang posisyon ngayon. Sino ang kanyang inaasahan? Ako ang umiinom at nakikipag-socialize gabi-gabi. Para makuha ang napakaraming proyekto. At napanatili ang pundasyon ng Reyes Group. Ngayon, naghiwalay na tayo. Ang maliit na sweldo na ibinigay niya sa akin. Kahit saang kumpanya ako pumunta, makakakuha ako ng mas mataas na benepisyo. Siya ay tumahimik ng sandali. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit may lamig. Isipin mong mabuti. Ikaw ang may gusto umalis. Hindi ako magbibigay ng dagdag na kompensasyon. Tigil. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Ako mismo ang nag-resign. Ayon sa kontrata ng paggawa. Kunin ko kung ano ang nararapat. Marahil dahil masyadong mahinahon ang aking tono. Si Reyes sa kabilang linya ay nagsimulang magalit. Sa kanyang tono ay may lantad at nakatagong panlilibak. Miguel Santos, kailangan mong pag-isipang mabuti. Hindi ka na bata. Sa huli, hindi mo lang talaga nakikilala ang iyong sarili. Ako ang kumukop sa'yo. Kaya mo nakuha ang posisyon mo ngayon. Sa ngayon, sobra kitang pinagbigyan. Maaari ka pa ring magsisi ngayon. Kung hindi, kapag napunta ka sa paglilimos sa kalye, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Napangisi ako ng malamig at ibinaba ang telepono. Tamad na akong magsayang ng oras sa kanya. Siya ang dapat na makilala ang kanyang sarili. Ang kanyang pananaw ay laging nasa kanyang sariling posisyon. Sa tingin niya ay may nagawa na siya. At nagsimula siyang pumuna mula sa mataas na lugar. Marahil kung siya ay tatahimik at magmuni-muni ng mabuti. Ang presidente ng kumpanyang ito ay si Katrina Mercado. Kilala siya bilang isang malakas na babaeng negosyante sa industriya. Sa araw ng pagpasok ko, siya mismo ang naghatid sa akin upang makilala ang kapaligiran. Miguel Santos, maligayang pagdating. Marahan akong nakipagkamay sa kanya. Salamat, Presidente Katrina, sa pagkakataong ito. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Sana ay magustuhan mo ito. Kumindat siya. Mahiwaga ang kanyang tono. Medyo napatulala ako dahil sa pagpapahalaga. Nang makapasok na ako sa proyektong grupo ay saka ko nalaman kung ano ang tinutukoy niyang regalo. Iyon ay ang kanilang kumpanya.
Ang mahalagang proyekto na nakikipagtulungan sa Reyes Group. At ako ang itinalaga bilang project manager. May malawak akong kapangyarihan sa pagpapasya. Dinala ako ni Katrina Mercado sa kanyang opisina. Ikaw ang ganap na mamamahala sa proyektong ito. Umupo siya sa likod ng malawak na mesa. Nag-cruise ang kanyang mga kamay. Matalim at malinaw ang kanyang titig. May karapatan kang wakasan ang pakikipagtulungan sa Reyes Group. Ngunit sa kondisyon na dapat makahanap ng mas angkop at makakapagbigay sa atin ng pinakamalaking pakinabang na kasosyo. Nagulat ako. Bakit? Sa aking pagkakaalam, matagal nang nakikipagtulungan si Katrina Mercado sa Reyes Group. Magkakaugnay ang kanilang ugnayan. At itinuturing na maayos naman. Biglang bawiin ang pakikipagtulungan. Hindi makatwiran sa damdamin at lohika. Bahagyang sumandal si Katrina Mercado. Pumutok ang kanyang mga daliri sa mesa. Biglang bawiin ang pakikipagtulungan. Hindi makatwiran sa damdamin at lohika. Bahagyang sumandal si Katrina Mercado. Pumutok ang kanyang mga daliri sa mesa. May mapaglarong kurba ang kanyang labi. Simple lang ang dahilan. Yung babaeng si Leana Reyes. Talagang hindi ko matiis. Sapat na ba itong dahilan? Bigla akong natahimik. Ang dahilang ito. Sobrang personal yata. Masyado na siyang pabago-bago. Pero siya ang boss. Siya ang may huling desisyon. Bakit mo ako pinagkakatiwalaan ng husto? Tinanim ko pa rin ang tanong. Ang pagpayag na bumagsak ako ay parang paglabag na sa alituntunin. Ang pagbibigay ng ganitong napakahalagang proyekto. Diretso sa akin na nasa kamay ng Reyes Group. Masyadong malaki ang panganib. Nang marinig ito ni Katrina Mercado, napahiya siyang ngumiti. Tinitigan niya ako ng sobrang seryoso. At dahan-dahang nagsalita. Miguel Santos. Bulag si Leana Reyes. Pero hindi ako. Tapat at diretso ang kanyang tingin. Walang anumang pagsubok o pagkukunwari. Ang mga nagawa mo sa Reyes nitong mga nakaraang taon. Nakita at alam ng mga nasa industriya. Ang pagbangon ng Reyes mula sa halos pagkamatay. Malaking bahagi ng tagumpay ay dahil sa iyo. Pinalayas ka niya dahil sa isang maliit na katulong. Iyon ang kanyang kawalan. At ito ang aking pagkakataon. Naniniwala ako sa aking kakayahang pumili ng tao. At mas naniniwala ako sa iyong kakayahan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang mainit na agos ang bumulwak sa aking dibdib. Iyan ang matagal nang hinahangad na pakiramdam ng pagkilala. Ngayong taon, sa pamilyang Reyes, ibinigay ko ang lahat ng aking pagsisikap. Ngunit lahat ng kredito ay kinuha ni Leana Reyes. Ang natira sa akin ay ang tatak ng isang manugang na pabigat at mga sakit at pinsala. Ngayon, may taong tuwirang pinahalagahan ang aking halaga. Salamat, Mercado. Libu-libong salita. Sa huli, naging 3 seryosong salita lamang. Ngumiti muli si Katrina Mercado. Kumaway siya. Magtrabaho ng mabuti. Bigyan mo ako ng isang sorpresa. At ibigay mo rin sa iyong sarili. Isang katuparan. Lumabas mula sa opisina ni Katrina Mercado. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, ang aking dibdib ay puno ng matagal nang hindi nararamdaman na lakas at pag-asa. Pagbaliktad ng pagkakakilanlan. Mula sa isang taong laging umaasa sa opinyon ng iba. Naging isang taong may kapangyarihang magpasya. Pagkalipas ng 3 araw, opisyal na akong magsisimula sa trabaho. May pakiramdam akong gustong makialam sa bagay na hindi ko dapat pakialaman. Nang umuwi ako ng hating gabi, tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Si Ana Cruz mula sa ER Department ng Reyes Corporation. Medyo balisa ang boses niya. Santos. General Manager Santos. Si General Manager Reyes ay lasing na lasing. Nasa yes bar siya. Walang makapagpahinto sa kanya. Maaari ka bang pumunta? Sa mahinahong tono, sinabi ko. Una, umalis na ako sa trabaho. Hindi na ako ang iyong General Manager Santos. Pangalawa, kung lasing siya, dapat hanapin niya ang asawa niya. O ang asistente na si Paolo Cruz. Ngunit, nauutal si Ana Cruz. Si General Manager Reyes ay paulit-ulit na tinatawag ang iyong pangalan. Naroon din si Asistente Paolo. Pero parang hindi siya pinapansin ni General Manager Reyes. Gusto ko sanang sabihin wala akong kinalaman. Pero hindi ko na nasabi ang mga salita. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, nagpasya pa rin akong tingnan ito. Hindi dahil hindi ko makalimutan ang nakaraan, kundi dahil kahit na ibinigay ni Sigang sa akin ang proyekto. Sa hinaharap, hindi maiiwasan ang pakikipag-ugnayan sa Board of Directors. Kung si Leana Reyes ay talagang nasa pampublikong lugar at nag-aalboroto ng labis, magiging mahirap ang susunod na mga hakbang. Isinuot ko ang aking jacket at nagmadaling pumunta sa bar. Itinulak ko ang pinto ng e-room. Isang halo ng alkohol, tabako at murang pabango na maruming amoy. Ang sumalubong sa akin. Kumunot ang aking noo. Sa ilalim ng madilim at kumikislap na ilaw, agad kong nakita si Leana Reyes. Ang suot niya ngayong gabi ay lubos na naiiba sa kanyang karaniwang malamig na pag-ugali. Talagang naiiba. Nakasuot siya ng maapoy na spaghetti strap na damit. Malalabo ang kanyang mga mata. Nakasandal siya sa mga bisig ni Paolo Cruz. Ang mukha ni Paolo Cruz ay may hindi pa natanggal na marka ng lipstick. Nang pumasok ako, sa halip na umiwas, ikinibo niya ang kanyang kilay.
Ang kanyang mga mata ay puno ng walang sikretong pagmamalaki at hamon. Tinapik niya ang mukha ni Liana Reyes. Hindi gaanong malakas ang boses. Ngunit sapat para marinig ng lahat sa loob. Sinta, dumating na ang iyong dating asawa. Si Liana Reyes ay marahang nag-angat ng kanyang ulo, lasing. Tinignan ako ng isang saglit. Pagkatapos ay yumakap na parang bata sa dibdib ni Paolo Cruz. Anong dating asawa? Ikaw lang ang akin. Biglang umalinggaw sa loob ng silid. Ilang mahahalay na tawa. Ang mga tingin ng lahat ay parang searchlight. Bumagsak sa akin. May masasayang pagtingin sa aking kapahamakan. May awa. Higit sa lahat, may panunuyan ng mga nanonood. Wala akong ekspresyon sa mukha. Ngunit ang sugat sa aking puso na matagal ng manhid. Tila muling kinaskas ng magaspang na tanawin. Nagdulot ng malinaw ngunit masakit na kirot. Si Liana Reyes ay tila natauhan lamang ngayon. Itinulak niya si Paolo Cruz. Tumayo ng pasuray-suray. Lumapit sa akin. Nagtanong na nakakunot ang noo. Ano ang ginagawa mo rito? Tumawag ang iyong mga kasama. Sabi nila lasing ka raw. Pinaalis nila ako para sunduin ka. Nagdilim ang aking mga mata. Natigilan siya. Tila pinoproseso ang mga salitang ito. Inalis ng alak ang kanyang karaniwang tindi. Sa ilalim ng liwanag, ang kanyang malabo na tingin. Nagpakita ng bihirang kahinaan. Nahapay ang kanyang mga hakbang. Mukhang mababagsak siya. Ako naman ay otomatikong umabot upang suportahan siya. Sa mabigat na amoy ng alak, may halong kakaibang, pabango ng lalaki, at mahinang amoy ng sigarilyo. Iyon ang amoy ni Paolo Cruz. Inalalayan ko siya sa paglabas. Nang humihip ang hangin, halos nawalan na siya ng malay. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa harap ng pinto. Ngunit hinalungkat ko ang kanyang bag. Hindi ko mahanap ang susi. Bumalik ako sa silid para kuhanin ang susi. Pagdating ko sa pintuan, narinig ko ang mayabang na boses ni Paolo Cruz, na nagmumula sa siwang ng pinto. Sinabi ko na sa iyo kahit dumating pa iyang walang kwenta, anong magagawa niya? Ang pinakamamahal niya sa puso ay ako pa rin. Sunod-sunod na sumang-ayon ang iba. Tama. Dati pa, kita ko na ang kanyang mapagkunwari na itsura ay nakakainis. Sa hinaharap kapag nagpakasal na si Boss Paolo at Boss Reyes, magiging maganda na rin ang ating mga araw. Hindi na kailangang umintindi sa mukha ng taong iyon. Walang ekspresyon kung itinulak ang pinto. Biglang naging katahimikan ang loob ng silid. Lahat ay napahiya at nanigas sa kinatatayuan. Nagulat na mga mukha. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagkagulat ay naging wala na lang. Hindi nila inakala na may mali silang sinabi. Nagsisi lang na narinig ko. Dumiretso ako kay Paolo Cruz at iniabot ang kamay. Susi ng kotse. Namula at namutla ang mukha ni Paolo Cruz. Nag-aatubiling kumuha ng susi mula sa bulsa. Ihagis. Salo ko ang susi. Lumingon at naglakad patungo sa pinto. Biglang tumigil. Lumingon at mumiti ng may malaking ngiti sa mga tao sa loob ng silid. Ang ngiting iyon ay walang init. Ituloy ninyo. Sabihin. Isinara ko ang pinto at umalis. Sa likuran ko, katahimikan na parang patay sa loob ng silid. Nagtagal ng ilang segundo. Saka sumabog ang galit na mura mula kay Paolo Cruz. Ihatid ko si Liana Reyes pabalik sa kanyang. At sa tirahan ni Paolo Cruz. Iyon ang apartment na bago niyang binili pagkatapos ng diborsyo. Pagpasok, medyo nagkamalay siya. Nagsimulang magtulak sa akin nang hindi mapakali. Ayaw makipagtulungan. Nawalan ako ng pasensya. Buong lakas ko siyang binuhat ng pahalang. At handa ko siyang ihagis sa kama para matapos na. Sa sandaling iyon, bigla niyang iminulat ang mga mata. Mataman niya akong tinitigan. Hindi naghintay ng reaksyon ko. Itinaas niya ang kamay. Binigyan niya ako ng isang malakas na sampal. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Sumigaw siya ng paos. Masakit ang kirot sa mukha. Tiningnan ko siya. Walang anumang pag-aatubili. Diretso kong binitawan. Sumigaw siya sa gulat. Bumagsak sa malamig na sahig. Kumulot siya dahil sa sakit. Itinaas niya ang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Miguel Santos. Malamig ko siyang tiningnan mula sa itaas. Ang tono ay payapa at walang alon. Liana Reyes. Ikaw ang nagsabing umalis ako. Pagkatapos sabihin yon, lumingon ako at umalis. Hindi na siya muling tiningnan. At hindi pinansin ang nasa likod. Ang kanyang mura na may hagulgol. Ang sampal na yon. Ganap na nagkalat sa aking puso. Ang huling katawa-tawang pananagutan. Kinaumagahan. Tumulog ang telepono ng parang nagmamadali. Talagang si Liana Reyes iyon. Nang sumagot ako sa tawag. Agad niya akong tinanong ng mabagsik. Mabigat ang boses na may sipon. Mukhang sa sahig. Ang matulog ng isang gabi ay talagang masama ang pakiramdam. Miguel Santos, lalaki ka ba o hindi? Iniwan mo ang iyong lasing na asawa. Na itinapon sa sahig at hindi pinansin. Nagmasahe ako ng noo at tinanong siya. May kailangan ka ba? Magsisimula na siyang magalit. Pero tila pinigilan niya ang sarili. Bihira ang paglambot ng ulan. Kahit may bahid ng sadyang pagsuyo. Paumanhin. Kagabi, sobra akong uminom. Sa mga susunod na araw. Ang mahalagang proyekto. Kailangan ng field inspection. Maghanda ka.
Ikaw ang nag-ampon ng diborsyo. Ikaw rin ang nagdesisyon ng pag-alis sa trabaho. Ako ang magsasabi kung ano ang mangyayari. Iyan ay iyong problema. Tamad akong makipagtalo sa kanya. Diretso kong pinatay ang tawag. Muli kong binlock ang numerong ito. Sa mga sumunod na araw, si Liana Reyes ay tumatawag mula sa iba't ibang numero. Nagpapadala ng text. Dapat ko itong baliwalain. Naging tahimik ang mundo. Hanggang sa katapusan ng linggo, isang boss mula sa kliyente ang nag-host. Inimbitahan ang aming proyekto group para kumain. Napaka-generoso ng kabila. Nag-book sila ng sikat na hotel sa lungsod. 5 bituing hotel. Pero pagdating ko sa pintuan ng hotel, nakita ko sa lobby, ang daming taong nagkukumpulan. Marami sa kanila ay, saka ko lang naalala. Ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Reyes. At ang mahalagang proyekto na binanggit ni Liana Reyes. Marahil ay naka-schedule din dito. Talagang maliit ang mundo. Nag-aalinlangan ako kung papasok ba. Biglang lumitaw si Paolo Cruz. Humarang sa akin. Ngayon siya ay bihis na bihis. Nakasuit at nakatay. Nang makita ako, agad lumitaw sa kanyang mukha. Walang pakundangang pangungutya. Hindi ba ito ang ating kakayahan? Natatanging General Manager Santos. Ano? Umalis ka na sa pamilya Reyes. Kailangan mong manghingi ng pagkain dito. Malamig ko siyang tiningnan. Tamad na magsalita. Sumandal siya para lusot sa kanya. Pero lumipat siya ng isang hakbang. Muling humarang sa daan. Ibinaba ang boses. Pero mas naging mapang-api ang tono. Miguel Santos, huwag ka namang magpahiya. Ngayon si Liana ang asawa ko. Ikaw na pinalayas na walang silbi. Kung marunong ka, lumayo ka na. Huwag ka nang manggulo rito. Tumigil ako sa paglakad. Lumingon ako para harapin siya. Bumuntong hininga ako ng may pagtuya. Ano? Sa huling pagkakataon sa bar, hindi ka pa ba nasaktan? Ngayon gusto mo ulit subukan? Namutla si Paolo Cruz. Automatikong umatras ng kalahating hakbang. Noong itinulak ko siya sa bar. Kinabahan siya. Pero sa harap ng maraming tao, mabilis siyang nagalit. Huwag kang mayabang. Ito ay teritoryo ng pamilya Reyes. Guard. Guard, nasaan kayo? Medyo mainay ang gulo. Marami sa lobby ang napatingin. Kalmado lang ako. Kinawayan ko pa ang ilang kakilala. Kasamahan sa trabaho. Parang pagbati. Tapos dumiretso ako sa elevator. Miguel Santos. Tumigil ka. Si Liana Reyes na naka-heels. Sumunod sa akin ng may kalansing. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang ordinaryong casual suit ko. Kumunot ang noo. Puno ng paghamak ang tono. Sa ganitong mahalagang okasyon. Ganyan ka ba manamit? Hindi ka nahihiya. Ako ang nahihiya para sa'yo. Sabihin mo. At lumingon siya sa katulong. Dalhin mo siya sa kwarto sa itaas. Maghanap ng disenteng damit na isusuot. Diretso kong inialis ang kamay na inabot ng asistente na yon. Parang nakakatawa. Liana Reyes, ilang beses ko bang sasabihin? Nag-resign na ako. Wala na tayong relasyon. Pribado akong nakipagkita sa isang tao rito. Hindi para makipag-arte sa'yo. Gumaganap ng elite, ganoon ba? Ang isusuot ko. Ikaw ba ang makikialam? Natigilan si Liana Reyes. Tila hindi inaasahan. Na ganito ko siya tatapatan ng matigas. Halos sa susunod na sandali ay nang uyam. Dito ka makikipagkita. Karapat-dapat ka ba? Sa paningin niya. Akong itong manugang na nanirahan sa kanila pagkatapos ko siyang iwan. Dapat ay naghihirap ako. Wala akong karapatang pumasok sa ganitong matataas na lugar. Tamad na akong magpaliwanag. Umikot ako para umakyat. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas at masiglang boses ang nagmula sa tabi. Ay, Kuya Santos, matagal na tayong hindi nagkita. Lumingon ako. Nakita ko ang isang taong namumula ang mukha. At may malaking tiyan na mabilis na lumapit. Siya mismo si Presidente Liana ng Reyes Group. Ang bida ng proyektong pipirmahan ni Liana Reyes ngayon. Presidente Liana, matagal na tayong hindi nagkita. Sinalubong ko siya. At nakipagkamay. Ilang simpleng pagbati ang nagpalitan. Biglang lumingon si Presidente Liana. Tiningnan si Liana Reyes sa tabi. Hindi nagbago ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit may bigat ang kanyang mga salita. Presidente Liana, ang pagkatao at kakayahan ni Kuya Santos. Pinagkakatiwalaan ko itong si Ginoong Reyes. Ang kontratang ito ngayon. Dahil kay Kuya Santos. Pwedeng pirmahan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Liana Reyes sa tuwa. Ngunit biglang nagbago ng direksyon si Presidente Liana. Pero may kondisyon ako. Pagkatapos ang pagsasagawa at pananagutan ng proyektong ito, ay dapat na si Kuya Santos ang gagawa. Ang iba, ay hindi ko mapagkakatiwalaan. Pagkaputol ng boses ni Director Reyes, hindi lang ako, pati si Liana Reyes na nasa tabi ay natulala. Mabilis akong nagtaas ng kamay. Director Reyes, hindi ito angkop. Ako ay, sasabihin ko pa lang na nagbitiw na ako. Ngunit biglang sa likod ko si Liana Reyes. May malakas na puwersa. Mabilis na pumutok sa kanyang mukha. Isang profesional na matamis na ngiti. Director Reyes, huwag kayong mag-alala. Siyempre walang problema ito. Si Miguel Santos ay palaging isang mahalagang tauhan ng aming kumpanya.
Ang proyektong ito na siya ang mamamahala ay napakaangkop na. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses. Halos nakangipin na nagbabala sa aking tainga. Miguel Santos, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin at pirmahan ang kontratang ito. Mabuti para sa lahat. Napangisi ako. Diretso kong inalis ang kanyang kamay ng may lakas. Sa harap ni Director Reyes at ng mga nasa paligid. Sa nakanganga ng mga titig ng lahat. Umahong ako ng isang hakbang. At tumunog ang aking boses ng malinaw at mahinahon. Director Reyes, maraming salamat sa inyong tiwala at pagmamahal. Ngunit pasensya na. Ngayon, hindi ako sasali sa proyektong ito. At hindi rin ako makikipagtulungan sa inyo bilang kinatawa ng Reyes Group. Lumingon ako sa biglang. Namumutlang si Leana Reyes. At hinarap ang lahat ng nasa bulwagan. Na nakinig ng mabuti. At malakas na sinabi. Dito ko formal na inaanunsyo at nililinaw. Na nagsumite na ako ng resignation letter sa Reyes Group. At natapos na ang lahat ng proseso. Sa legal at sa katotohanan. Ako at ang Reyes Group ay wala ng anumang ugnayang empleyado. Tumigil ako sandali. Nilingon si Leana Reyes at ang mabilis na sumiksik. Si Paulo Cruz na may mukhang namumutla sa sobrang galit. Nagpatuloy. Kasabay nito, ang kasunduan sa diborsyo namin ni Leana Reyes ay nilagdaan na at may bisa na. Sa mga darating na araw, ako, personal at si Ginang Leana Reyes, pati na rin ang anumang bagay ng Reyes Group, ay wala ng koneksyon. Sige, sabihin mo na. Lumingon ako kay Ginoong Reyes, at mumiti ng may paghingi ng paumanhin. Taos puso ang aking saloobin. Ginoong Reyes, binigo ko ang inyong inaasahan. Dahil sa personal kong dahilan, talagang hindi ako makakasali sa proyektong ito. Gayunpaman, sa kakayahan ng inyong kumpanya, at sa pundasyon ng Reyes Group, naniniwala ako kahit wala ako. Ang dalawang panig ay makakatagpo pa rin ng paraan upang magtulungan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ginoong Reyes. Tiningnan niya ako. At saka tiningnan si Leana Reyes na lubos ng naguguluhan. May bahid ng pagkaunawa at bahagyang paghamak sa kanyang mga mata. Tumapik siya sa aking balikat. Ang kanyang tono ay hindi naman masyadong panunumbat. Kaibigan Santos, ikaw ay isang tapat na tao. CJ, naiintindihan ko. Lumingon siya. Ang tono niya kay Leana Reyes ay naging malamig. Ginoong Reyes, mukhang ang panloob na pamamahala ng inyong kumpanya ay medyo kawili-wili ah. Ang pagtutulungan ay tungkol sa katapatan at katatagan. Kahit ang project manager ay pwedeng umalis basta-basta. Palitan agad-agad. Umiling siya. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Ngunit ang ibig sabihin ay malinaw na. Si Paulo Cruz nang makita ito, nagmamadaling sumugod. Mukhang maputla. Ginoong Reyes, huwag po kayong magalit. Miguel Santos. Siya ay isang traidor. Ang pinahahalagahan mo ay ang lakas ng Reyes Group. Ang proyektong ito ay ako na ngayon ang may buong responsibilidad. Tinitiyak ko na si Reyes ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang tingin na yon ay parang may hindi malinis na bagay. Isang ngiti na puno ng halatang panunuya ang lumitaw sa kanyang labi. Isang maliit na asistente. Ay karapat-dapat bang makipag-usap sa akin tungkol sa partnership? Reyes, ang inyong Reyes, ay talagang puno ng mga talento. Napakatawa naman. Pagkatapos sabihin yon, hindi na niya pinansin ang namumula na si Paulo Cruz. At ang nanginginig na si Leana Reyes, kasama ang kanyang mga tao, ay umalis sa hotel ng may pagmamalaki. Bago umalis, especially niya akong kinamayan muli. At pabulong na sinabi, Kapatid na Santos, kung naghahanap ka ng bagong trabaho, unahin mo ang aming Reyes. Sa aking bahagi, ay laging may nakalaang posisyon para sa iyo. Salamat sa pagpapahalaga ni Reyes. Taos puso akong humihingi ng tawad. Nang mawala ang mga tao ng Reyes Group, tahimik na parang patay ang bulwagan. Nasira ito ng matalim na pagsabog ni Leana Reyes. Miguel Santos, ikaw ay isang hayop. Binuksan niya ng tuluyan ang kanyang magandang maskara. Ang kanyang magandang mukha ay nagwakas dahil sa galit at kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako sa mukha. Alam mo ba na ang sampal na ito ay nagdulot ng ilang milyong pagkalugi sa grupo? Kaya mo bang bayaran iyon? May pag-iingat na ako. Hinawakan ko ang kanyang pulso. At malamig siyang itinulak palayo. Si Leana Reyes ay pinalaki ng sobrang layaw. Hindi siya nakaranas ng ganitong pagsalungat at pisikal na laban sa publiko. Ang tingin niya sa akin ay puno ng galit, pagkadismaya, at isang bahagyang takot na hindi niya alam. Sinabi ko na sa iyo dati. Ang aking tono ay malamig. Parang nagsasabi ng isang katotohanang hindi na ugnay sa akin. Ako ay nagbitiw na. Ikaw at ako. At ang iyong kumpanya ay walang kinalaman. Ang sitwasyong ito ngayon ay dulot ng iyong bulag na pagmamataas at labis na pang-aapi. Wala akong kinalaman dyan. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ay walang kwenta. Ay pagpapalaglag. Kung wala ka, hindi ako mabubuhay. Ngayon, ayon sa gusto mo, umalis na ako. Bakit kailangan mo pang tumulad? Isang aninong hindi mo maaalis. Pipilitin akong maging manika mo. Leana Reyes, gumising ka. Hindi na ako pag-ari mo. Ang aking bulaklak ay tulad ng malamig na karayom.
Tumagos sa kanyang huling lobo. Siya ay umatras ng pasuray-suray. Inalalayan ni Paolo Cruz. Ang kanyang dibdib ay pumipintig ng malakas. Ngunit walang kahit isang salitang masabi. Hindi na ako makikipag-away sa kanila. Lumingon ako. At lumakad patungo sa hagdan. Sumusuko sa aking sariling hinanakit. Sa sandaling sumara ang pinto ng elevator. Sa pamamagitan ng siwang, nakita ko si Liana Reyes na nakatayo pa rin doon na natulala. At si Paolo Cruz ay nag-aalala na umiikot sa kanya. Ang eksena ay nakakatawa at nakakaawa. Sa loob ng pribadong silid, masayang nag-uusap kami ng aking napagkasunduang kasosyo. Ngunit noong pag-usapan ang mga detalye ng pakikipagtulungan, nag-alinlangan ako. Ang kakayahan ng kabilang partido ay maganda naman. Ngunit kung magtutulong, sa bandang huli ay hindi maiiwasan na makasama muli si Liana Reyes. Sa mundo ng negosyo, ayaw ko nang mahulog muli sa ganitong walang katapusang gulo. Sa huli, magalang akong tumanggi sa mainit na imbitasyon ng kabilang partido. Natapos ang hapunan, sinamahan ko ang kabilang partido sa kanyang sasakyan. Nang lumingon ako, ay natuklasan ko na si Liana Reyes ay hindi pa pala umalis. Siya ay nakaupo mag-isa sa sofa sa sulok ng lobby. Nakayuko, nakayakap at nakakulong. Si Paolo Cruz ay nakaupo sa tabi niya. Si Paolo Cruz ay may masiglang ekspresyon sa mukha. Si Liana Reyes naman ay nakatingin sa isang tabi, na may mukhang inis. Wala akong interes na malaman ang kanilang mga gawaing bahay. Malapit na akong umalis. Ngunit si Liana Reyes ay tila may koneksyong espiritual at itinaas ang ulo. Nakita ako. Miguel Santos. Teka muna. Bigla siyang tumayo. Mabilis na tumakbo papunta sa akin. Hinawakan ang manggas ng aking damit. Bahagyang sira ang kanyang makeup. Pula ang kanyang mga mata. Wala na ang kanyang pagmamataas. Kundi puno ng murang pagkaawa. Miguel Santos. Huwag ka nang magalit. Sumama ka sa akin pauwi, di ba? Ang boses niya ay may hikbi. Hindi ba tayo nagkasundo? Na tayo ay magkasama magpakailanman. Nakalimutan mo na ba ang mga pangakong iyon? Sumunod din si Paolo Cruz. Maputla ang mukha. Hinahawakan ang kanyang dibdib. Umubo ng mahina ng 2 beses. Labis na pag-arte. Ate Liana, medyo sumasakit ang puso ko. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? Nagpakita ang kanyang mga mata ng kaunting pag-aalinlangan at pagkasuklam. Ngunit sa huli, nagdesisyon siyang maging matigas. Hindi pinansin si Paolo Cruz. Sa halip ay tumingin sa akin ng may pag-asa. Halos na manhik ang tono. Miguel Santos, alam kong nagkamali ako. Ang relasyon ko kay Paolo Cruz ay isang pagkakamali. Isang biro na ginawa sa kalituhan. Patawarin mo ako, di ba? Magsimula tayong muli. Nakita ko siya. At nakaramdam lamang ako ng labis na pagod. Ang babaeng ito, laging nabubuhay sa kanyang sariling lohika. Pangangaliwa, pagbubuntis. Biro lang ang pagpapakasal. Biro ang pampublikong kahihiyan sa akin. Ngayon, ang magaan niyang sinabing alam kong mali ako Gusto niyang burahin lahat. Ibalik ako sa dati na tatawagin lang. At itataboy si Miguel Santos. Napabuntong hininga ako. Malamig ang tono. Liana Reyes, nakalimutan mo na ba? May bago ka ng asawa. Sa pagsasalita at pagkilos, bigyang pansin mo ang iyong pagkatao at hangganan. Ilang araw ang nakalipas. Si Paolo Cruz, hindi ko alam kung anong nasa isip. Ipinadala pa ang larawan ng kanilang sertipiko ng kasal. Sa isang social media account ko na hindi ko pa na-deactivate. Sadyang nitag ako. Ang matingkad na pulang selyo. Nakakasilaw. Si Liana Reyes ay parang hindi narinig. O kaya, pinili niyang i-filter out ang mga impormasyong ayaw niyang marinig. Nakahawak siya ng mahigpit sa aking manggas. Lumilitaw na pumuti dahil sa lakas ng pagkakahawak. Nagsimula siyang magsalita ng hindi magkakaugnay tungkol sa nakaraan. Ang pagkikita natin noong kolehiyo. Ang aking katapangan noong iniligtas ko siya. Ang ating mutual support noong nagsisimula pa lang tayo sa negosyo. Ang mga alaalang iyon, dati ay ang aking pinakamatapat na pananggalang. Ngayon mula sa kanyang bibig, ay parang sa pamamagitan ng isang malabong salamin. Malabo, hindi totoo. At may sadyang emosyonal na pagkukunwari. Sa wakas nawalan na ako ng pasensya. Bigla kong inalis ang kanyang kamay. Tama na, Liana Reyes. Hindi malakas ang aking boses. Ngunit may tiyak at matatag na bigat, na nagpatig sa kanyang buong katawan. Wala kang hiya. May hiya ako. Tiningnan ko siya sa mga mata. Sinabi ko ng salita-salita. Ikaw ang nagpakasal sa iba. Binibigyan ko kayo ng kalayaan. Maghiwalay tayo ng maayos. Ngunit ngayon, nang walang dahilan, ginugulo mo ang aking buhay. Ano ba talaga ang gusto mo? Lahat ba ng tao sa mundo kailangang umikot sa'yo? Mamuhay ayon sa iyong nais. Ang aking malamig na tingin. Sa wakas ay napagtanto niya. Hindi ako nagbibiro, ni nagtatampo. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang tunay na pag-aalala. Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Hindi iyan totoo. Miguel Santos, ikaw ang laging minahal ko. Si Paolo Cruz, siya, ay isang aksidente lamang. Kung gugustuhin mo, agad ako makikipaghiwalay sa kanya. Kaagad. Pumunta na ngayon.
Nauutal ang kanyang boses. Ang malalaking patak ng luha ay bumagsak. Umiiyak na parang pera sa ulan. Ang ganitong anyo. Kung ang ako noong 5 taon ang nakakita nito, marahil ang puso ko ay masisira. Hindi mag-aatubili na patawarin siya sa lahat. Ngunit ngayon, ang aking puso ay mayroon lamang isang manhid na katahimikan. At kahit na nakaramdam ako ng kaunting pagkainit, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagsisisi, ay hindi dahil tunay niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali, kundi dahil natuklasan niya. Ang taong laging nakatayo sa parehong lugar na naghihintay sa kanya, na siyang blood bag na pinagkukunan niya ng emosyon at halaga, ay talagang tumalikod at umalis. Hindi siya nasasaktan sa aking pag-alis, kundi nasasaktan dahil nawalan siya ng isang bagay na ganap na sa kanya, na maaari niyang sayangin ng walang habas. Kung may puso ka talaga. Pinutol ko ang kanyang pag-iyak. Ang aking tingin ay lumiko sa likuran niya kung saan nakatayo si Paolo Cruz na may madilim na mukha. Mas mabuting lumingon ka at tingnan. Ang iyong kaawa-awang bagong kasal na asawa. Mukhang mas kailangan niya ang pagmamahal mo. Si Liana Reyes ay walang pakialam. Paulit-ulit na lang siyang umiling. Inuulit niya. Hindi. Hindi. Ikaw lang ang asawa ko. At ikaw lang ang maaari. Ayoko nang makarinig pa. Kung dati, kung ganoon siya magsalita sa akin, siguro talaga akong babalik kahit anong mangyari. Pero ngayon, sobrang inis ko lang. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang mga ito. Huling pagkakataon ko. Malinaw at tiyak na maglalagay ng hangganan. Mas mabuting isipin mo ng mabuti. Paano haharapin ang breach of contract kay Reyes? At kung paano sasagutin ang Board of Directors? Naantala ang napakahalagang proyekto. Ang Reyes Corporation ay malamang na magdusa ng malubhang pinsala. Samantalang natulala siya ulit. Lumingon ako. Umalis ako ng mahabang hakbang. Hindi na ako lumingon. Hangin ng gabi sa mukha. May lamig. Ngunit nagbigay sa akin ng isang hindi pa naranasang pagkagising at gaan. Ang liana sa puso ko. Diretso sa ilalim ng apartment na inuupahan ko. Balak kong walang problema. Diretso umakyat. Pero nang makita niya ako, parang nakakita ng straw na magliligtas. Diretso siyang sumugod sa akin. Sinubukan akong yakapin. Umiwas ako sa gilid. Malamig ang tono. Miss Liana, anong kailangan mo? Itinaas ni Liana Reyes ang ulo. Puno ng pulang guhit ang mga mata. Pagod ang itsura. Pero matigas ang tingin. Matagal akong nag-isip. Ang kumpanya ay pansamantalang hinahawakan ng tatay ko. Maaaring unti-unting malutas ang problema. Pero ikaw, Miguel Santos. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Hindi ko alam sa masidhing pag-amin niyang ito. Taos-pusong pag-ibig, ilan ang hinanakit. Ilan ang pagkalkula. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, naisip niyang lumalambot na ang aking saloobin. Dahan-dahan siyang lumapit. At nais na namang hawakan ng aking kamay. Miguel Santos. Para hanapin ka. Napilay ang paa ko. Sobrang sakit. Napangiwi ako ng tawa. Itinuon ko ang tingin sa hindi kalayuan. Sa anino sa ilalim ng ilawdaan. Doon, nakatayo si Paolo Cruz na parang multo. Nakatingin sa amin na may masamang tingin. Napilayan, dapat kang pumunta sa ospital. O magreklamo sa iyong lehitimong asawa. Ibinalik ko ang aking tingin. Sa halip na mangutya, at hindi dito, nagpapanggap ng pagmamahal sa dating asawa. Halos hindi na mapigilan ni Liana Reyes ang kanyang ekspresyon. Lumingon siya at nakita si Paolo Cruz. Parang may nakita siyang marumi. Sumigaw siya ng mainit. Sinabi ko nang huwag mo akong sundan. Wala ka bang katapusan? Matapos sumigaw, bigla siyang nagbago ng mukha. Nang lumingon siya sa akin, muli siyang nagmukhang maamo at malambing. Miguel Santos, nagdesisyon na ako. Makikipag-divorce agad ako kay Paolo Cruz. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi mo ba nararamdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Ay, seryoso ako. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Sinubukang hanapin sa kanyang mukha. Kahit anong bahagya ng katapatan na may kinalaman sa pag-ibig. Sa kasamaang palad, nakita ko lang ang matinding pagnanais na mag-angkin. At ang pagkabigo ng hindi pagtanggap. At ang asawang babae na sumusubok na muling kontrolin ang sitwasyon. Siya sa akin. Marahil ay may pag-asa. May nakasanayan. Ngunit walang pantay na paggalang na pag-ibig. Ang kilalang dalagang si Liana Reyes. Sanay na laging nasa gitna ng atensyon. Sanay na lahat ay umiikot sa kanya. Hindi niya matanggap ang aking pagtataksil. Kahit na siya ang may gawa nito. Hindi siya nasasaktan sa pagkawala ko. Kundi sa hindi niya pagkontrol sa isang bagay na lumalayo sa kanya. Ang asawa mo ay nakatitig doon. Itinuro ko ang direksyon ng Paolo Cruz. Hindi mo ba siya payagin? Pagkatapos, kayo ay legal na mag-asawa. Hindi ito maganda. Ang aking pang-inis ay parang patalim. Sa wakas ay hindi na natagalan ni Liana Reyes ang kanyang malambot na mukha. Unti-unting pinalitan ng kadiliman. Bigla siyang lumingon. Sumugod sa mga bisig ni Paolo Cruz.
Parang isang mapang-asar na pagpapakita ng galit. Tapos ipinakita sa akin ang isang mukha na may halong put at paghamak. Miguel Santos, tinanggihan mo ang aking alok. Kaya huwag mong sisihin ako sa pagiging walang awa. Tumalikod siya. Mula ngayon, mas mabuti pang huwag ka nang lumuhod para humingi ng tawad sa akin. Umiti ako at umiling. Kahit ang pagtutol ay tila labis. Lumingon ako at nag-swipe ng card para pumasok sa gate ng unit. Umakyat ang elevator. Iniwan ang kanyang sumpa at ang dalawang magkaaway sa labas. Sa wakas, tahimik na ang mundo. Kinabukasan pumunta ako sa kumpanya. Tinawag ako ni Katrina Mercado sa kanyang opisina. Ngayon ay nakasuot siya ng puting suit. Nakasandal sa swivel chair. Nakatingin sa akin na may ngiti. Narinig ko na ikaw at ang iyong dating asawa. Kahapon ay nagdrama na naman kayo ng muling pagkakasundo. Mabilis siyang makakuha ng balita. Hindi siya dating asawa ko. Itinama ko. Ay isang estranghero. Ngumiti si Katrina Mercado. Tumayo siya. Lumigid ako sa malaking mesa ng opisina. Lumapit sa aking harapan. May banayad na malamig na pabango siya. Mabango. Miguel Santos. Alam ko, hindi bababa sa kalahati ang seryoso siya. M. Santos, wag mo akong biruin. Napilitan akong sabihin. Hindi ako nagbibiro. Tinigil niya ang ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso na bihira. Ang pagkakagulo namin ni Liana Reyes. Hindi lang ilang araw o ilang linggo. Ang lalaking ayaw niya. Ay siya naman ang gusto ko. Hindi lang gusto, kundi ipapanood ko pa sa kanya. Ang taong may parang Jack na aura. Kung gaano kataas ang kanyang mararating dito sa akin. Kung gaano kalayo ang kanyang mararating. Hindi ko napigilan ang pang-aasar. Kaya, gusto ni Ginoong Mercado na gawin akong kasangkapan para maghiganti sa kanya. Ito ay bagay sa ilang chismis tungkol sa pagiging mapusok ni Katrina Mercado. Sinaktan ni Katrina Mercado ang direktor. Ang tono ay pabaya. Ngunit matalim ang mga mata. Maaari mong unawain yan. Subalit, ang iyong sponsor ay napakamapagbigay. Ang paghihiganti ay maaari mong isagawa. Pera, kapangyarihan. Kahit na ang mga bahagi ng kumpanya. Pwede kong isaalang-alang. Hindi na kailangan. Pinutol ko siya. Tumayo ako. Ye Mercado. Kung wala ng ibang bagay, aalis na ako. Nagtaas ng kilay si Katrina Mercado. Nakapulupot ang mga braso. Tumatanggi ka sa akin. Miguel Santos. Kahit wala tayong pag-ibig. Ngunit sa aking sariling tanong, kahit na ang usaping pampamilya. Kakayahan. O hitsura. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang baba. Na may likas na tiwala sa sarili. Mas mahusay pa ako kay Liana Reyes. Ang kasunduang ito. Para sa iyo ay panalo na walang talo. Hindi ko maintindihan kung bakit ka tumanggi. Tama ang sinabi niya. Sa pananaw ng purong interes. Sumandal kay Katrina Mercado. Sa pinakamabilis na paraan, makakaakyat ako sa posisyon na kahit si Liana Reyes o ang Reyes clan ay kailangang humanga. Ang mga dati kong dinanas. Nakahihiyan ay ibabalik ng doble. Ngunit, may isang bagay sa aking kalooban na tumatanggi. Mula sa isang baluktot na relasyon, ay aalis na. Ayoko talagang tumalon agad sa iba. Na maaaring puno rin ng kalkulasyon at palitan ng interes, kahit na ito ay mukhang mas mataas na antas. Pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan, Ye Mercado. Sinisikap kong gawing magalang. Ang aking tono hindi malayo. Ngunit para sa ilang bagay. Gusto ko pa ring umasa sa sarili ko. Pagkasabi nito, tumalikod ako at umalis. Hindi ako pinigilan ni Katrina Mercado. Pero habang binubuksan ko ang pinto, narinig ko siyang mahinang suminghal. Hindi ko alam kung galit o humahanga. Nang hapong iyon, ang patalastas ng engrandeng kasal ni Liana Reyes, ang babaeng pangulo ng Reyes clan, at ng kanyang asistente na si Paolo Cruz, ay nagsimulang kumalat sa lahat ng media at mga social platform. Ang press release ay napakayaman at marangya. Mga kababata na sa wakas ay nagkatuluyan. Binatang may talento na nagbabantay sa babaeng pangulo na parang buwan. Ang tunay na pag-ibig ay nananaig sa lahat ng chismis. Kung gaano kakilig ay gayon ginagawa. Kung paano maitago ang nakaraang eskandalo ay gayon ginagawa. Tila lahat ay nagkasundo na kalimutan. Na ilang sandali lang ang nakalipas. Ang asawa ni Liana Reyes ay ako pa. Hindi rin nakapagtataka. Sa mga nakaraang taon sa labas ng Reyes, laging malabo ang aking imahe bilang asistente. Ang kredito ay kay Liana Reyes. Ang sisi ay akin. Sa paningin ng karamihan, ako ay maaaring isang background lang. Isang balakid na maaga o huli ay itatapon ng tunay na pag-ibig. Sa messenger group ng mga empleyado ng Reyes Group, sumabog ang mga mensahe. Halos lahat ay nag-uusap tungkol sa nalalapit na engrandeng kasalan. Nagdadalamhati na si Paolo Cruz ay naghintay at sa wakas ay nakakita ng liwanag. Kinukutya ako na ang lalaking umaasa sa babae ay hindi pa rin makakatalo sa tunay na pag-ibig. Tiningnan ko ang mabilis na pag-scroll ng mga mensahe. Walang kaguluhan sa loob ko. Kahit medyo natawa ako. Ang lugar na minsan kong itinuturing na tahanan
ay hindi talaga ako tinanggap. Nang umuwi ako galing trabaho sa gabi, muling tumawag si Liana Reyes gamit ang bagong numero. Ang kanyang boses ay parang paos. Ngunit ang tono ay nanatiling nakakainis na kayabangan. Miguel Santos, ngayon ay pwedeng magsisi pa. Kung wala ako, kung wala ang Reyes, hindi ka makakapagpatuloy sa mundong ito. Basta babalik ka. Ang mga nakaraan ay kaya kong kalimutan. Kay Paolo Cruz, ako rin ang hahawak. Hindi ko napigilang umiti ng may panunuya. Sa puntong ito, kaya pa niyang sabihin ang mga bagay na ito. Inuutusan niya akong bumalik. Ngumiti at tanggapin ang anak nila ni Paolo Cruz. At magpatuloy na maging tahimik na nagbibigay sa likod niya. Asawang may sungay. Hindi na kailangan. Malamig ang aking tono. Ma'am Liana, mag-focus na lang kayo sa paghahanda ng inyong siglo kasal. Sana kayo ni Asistente Paolo ay magkasundo habang buhay. Magkaisa magpakailanman. Miguel Santos. Hindi ko hinintay matapos siya. Pinatay ang tawag. Blenak. Isang tuloy-tuloy na galaw. Lumabas ako ng gusali ng kumpanya. Isang tingin nakita ko ang pamilyar na pulang sports car sa tabi ng kalsada. Ang sasakyan ni Liana Reyes. Si Paolo Cruz ay nakasandal sa tabi ng sasakyan. Nang makita ako, agad siyang lumapit. May peking ngiti sa kanyang mukha. Ginoong Santos. Matagal na tayong hindi nagkita, kamusta ka? Sinadya niyang bigkasin ng mariin ang Ginoong Santos puno ng pangungutya. Sa totoo lang, kailangan pa kitang pasalamatan sa iyong pagpayad. Kung hindi ka bumitaw, hindi sana kami ni Liana nagtagumpay ng ganito kabilis. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Masyado tayong magkakilala. Nanigas ang mukha ni Paolo Cruz. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Nagkunwaring mapagbigay. Hayaan na natin ang nakaraan. Ngayon, pumunta ako. Hindi para makipag-away sa'yo. Sa ikatlo ng susunod na buwan, ang kasal namin ni Liana. Sana ay dumalo ka bilang respeto. Dahil ikaw ay bahagi ng buhay ni Liana. Isang mahalagang nakaraan. Sa ikatlo ng susunod na buwan, kumibot ang aking kilay. Iyon ay bahagi ng plano ng Reyes Corporation. Ang huling round ng pondo. Ang mahalagang araw para sa paghahanda ng Pinili niyang ikasal sa araw na iyon. Gusto niyang magkaroon ng dobleng tagumpay. Upang mabawasan ang kamalasan sa pamamagitan ng saya. Palakasin ang tiwala ng merkado. Itinaas ko ang aking kilay. Binabati kita. May kislap ng pagmamalaki sa mga mata ni Paolo Cruz. Sinadya niyang magsalita ng may pagyayabang. Ay, sa totoo lang, sa tingin ko ay sapat na ang simpleng seremonya. Ngunit ayaw ni Liana. Sabi niya, ayaw niyang magkaroon ng pagsisisi sa aming relasyon. Ang kasal ay mag-imbita ng mga kilalang tao sa buong lungsod. Plano pa ni Liana na rentahan ang pinakamalaking Z-screen sa Times Square sa sentro ng lungsod. Ipalabas ang aming mga larawan sa kasal buong araw. At ang aming love story. Upang masaksihan ng lahat ang aming kaligayahan. Tumango ako. Sumunod ang tingin sa direksyon ng kanyang daliri. Lumilingon sa malayong gusaling iyon. Dati ang pinakamataas na gusali na may malaking screen. Alam ko ang upa ng screen na yon. 6 na numero kada oras. Si Liana Reyes ngayon. Talagang naglabas ng malaking pera. Mabuti yan. Binabati ko kayo ng tagumpay. Walang emosyon ang aking tono. Tingnan mo. Iyan ba ay? Biglang tuwang-tuwa si Paolo Cruz na itinuro ang malaking screen na yon. Lumingon ako at tumingin. Tulad ng inaasahan. Nagbago ang larawan sa malaking screen. Lumitaw ang isang masayang tema ng kasal. At malalaking art na titik. Ngunit sa susunod na segundo, nagulat kaming dalawa ni Paolo Cruz. Ang pangalan na lumitaw sa screen ay Liana Reyes. Kasunod, lumitaw ang isa pang linya na mas maliit na titik. Inaanyayahan ang lahat ng mga matalik na kaibigan at pamilya. Saksihan ang kasunduan sa kasal ni Liana Reyes at Miguel Santos. Tumayo ako sa aking kinatatayuan. Nakatingin sa malinaw na linya ng mga titik sa screen. Sandaling blangko ang isip ko. Liana Reyes. At ako. Kasunduan sa kasal. Kakalabas ko lang sa opisina. Tinanggihan ko ang tinatawag niyang deal. Pagkatapos, siya naman sa pinakamahal na bahagi ng lungsod. Sa pinakakitang billboard. Ipinahayag ang aming kasunduan sa kasal. Ang babaeng ito. Talagang hindi sumusunod sa karaniwang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang mukha ni Paolo Cruz sa tabi. Biglang naging napakasama. Mula sa pagmamayabang ng may pagmamalaki. Hanggang sa hindi makapaniwala. Inabot lamang ng wala pang 3 segundo. Maliwanag na hindi niya inaasahan. Ang lugar na gusto niyang gamitin sa pagmamayabang. Ay naunahan ni Katrina Mercado na gamitin. At ang bida ay siya. Ako na kanyang kakainsulto lang. Itong si Katrina Mercado. Namula ang mukha ni Paolo Cruz. Nag-aatubiling maghanap. Talagang walang katuturan. Kahit may partnership ang dalawang kumpanya. Hindi naman siya dapat sumakay sa uso ng ganito. Ang balita ng kasal namin ni Liana Reyes. Hindi pa formal na naipapalabas. Tinignan ko siya na parang tanga. Ang ibig mong sabihin. Inanunsyo ni Presidente Katrina ang kanyang kasal. Para sumabay sa uso ng kasal niyo ni Liana Reyes. Nawala pa. Nakaramdam ng pagkatakot si Paolo Cruz sa pagtitig ko. Pero pinilit pa rin. Na may paninindigan.
Kung hindi, bakit niya pinili? Ang oras na ito. At binanggit ka pa. Alam na alam niya. Na ilalabas namin ni Liana Reyes ang balita ng kasal. Sadyang inunahan kami para inisin. Dito. Wala akong masabi kundi. Ang mangmang ay hindi lang walang takot. Madali rin makagawa ng maling akala. Karapat-dapat ba si Liana Reyes? Naisakay ni Katrina Mercado sa uso. Tamad na akong makipag-usap pa sa kanya. Binitawan ko ito. At tumalikod, nagtungo sa estasyon ng tren. Pag-uwi ko, walang tigil ang pag-vibrate ng telepono. Ang dating grupo ng mga empleyado ng Reyes Corporation ay lubos ng nagkagulo. Libu-libong mensahe ang nag-flash. Diyos ko, magpapakasal na si Presidente Katrina. Sino ang lalaki? Miguel Santos. Sinong Miguel Santos? Siya ba ang kilala natin? Impossible. Bakit siya tiningnan ni Katrina Mercado? Ito ba ay kasal para sa negosyo? Para supili ni Presidente Katrina ang Reyes Corporation? Kahit ano paman. Ang swerte naman ni Miguel Santos. Pagtataka, pagdududa, inggit, haka-haka. Sumabog ang iba't ibang emosyon sa grupo. Si Katrina Mercado ay isang tunay na anak ng langit. Bata, maganda, at may kakayahang magluto at mag-ayos ng sarili. Siya ay pinapangarap na maging asawa ng maraming tao. Ngayon bigla niyang inanunsyo ang kasal. At ang lalaking ikakasal ay isang taong kamakailan lang ay pinalayas na manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Walang alinlangan, ito ay isang bomba. Nakatingin ako. May isang tawag na pumasok. Ang pangalan ni Katrina Mercado ay lumitaw sa screen. Sinagot ko ito. Ang kanyang boses ay masaya at may kaunting pang-aasar. Kumusta? Mahal kong nobyo. Gusto mo ba ang ganitong paraan ng opisyal na pag-anunsyo? Kiniskis ko ang aking sumasakit na mga templo. Mercado, sinabi ko na. Ang biro na ito ay medyo sobra na. Ito ay magdadala sa akin ng maraming hindi kinakailangang problema. Paano naging biro iyon? Naging seryoso ang tono ni Katrina Mercado. Miguel Santos, sasabihin ko sa'yo. Noong sumang-ayon ako na makipagtulungan sa Reyes Group, ang hinahanap ko ay ikaw mismo. Hindi ko maintindihan, ikaw na napakabuting lalaki. Bakit kailangan mong magpakumbaba kay Liana Reyes? Narito na naman. Ayaw ko nang magpatuloy sa paksang ito. Mercado, napakalaki ng agwat natin. Ikaw ang mahalagang anak ng pamilya Mercado. Ako ay ordinaryong tao lamang, imposible tayo. Tumawa si Katrina Mercado sa kabilang linya. Malinaw ang boses, anong panahon na? Naninindigan ka pa rin sa ideya na dapat pantay ang antas. Lumang paniniwala. Ang hinahangaan ko ay ang iyong kakayahan. Ang iyong pagkatao mismo. Ang gusto ko, dapat makuha ko. Ang kanyang tono ay may likas na pagiging dominante at tiwala sa sarili. Bukas pumunta ka sa opisina ko. O kaya ngayon pumunta ako sa bahay mo. Kailangan nating pag-usapan ng mabuti. Ang mga detalye ng kasal. Alam ko, ang desisyon ng babaeng ito ay mahirap baguhin. Sa halip na pumayag na puntahan niya ako sa hating gabi. Bukas na lang, bumuntong hininga ako. Duwag, murmura ni Katrina Mercado. Nasiyahan, inihinto ang tawag sa telepono. Tiningnan ko ang madilim na screen ng telepono. At tumingin sa malayo sa bintana. Ang malaking screen na nagniningning pa rin. Magulo ang aking damdamin. Alam ko, mula sa sandaling ito, ang aking buhay ay tuluyang lalayo sa dating landas. Patungo sa ganap na hindi alam na direksyon. At ang kasal ni Liana Reyes at Paolo Cruz, ang maingat na inihandang kasalan ng siglo, ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang atensyon ay ganap ng naagaw. Ang gabing ito, tiyak na marami ang hindi makatulog. Kinabukasan, dala ang dalawang halatang itim na mata sa ilalim. Dumating ako sa opisina. Tila may espesyal na utos ang mga asistente ni Paolo Cruz. Nang makita ako, ang kanilang mga titig ay may kakaibang kahulugan. At pagmamatsyad, dinala ako ng diretsyo. Sa harap ng pintuan ng tanggapan ng CIE, itinulak ang mabigat na pintong kahoy. Si Paolo Cruz ay tamad na. Nakahiga sa sopa ng reception area. Ngayon ay may suot siyang blusang seda na kulay tsampan. Ang mahaba niyang buhok ay bahagyang kulot. Bawas ang karaniwang bangis. Mas marami ang lambot. Medyo mas malambot. Nang makita ako, umupo siya ng tuwid at bumati. Oy, kung ano ito sa king nobyo. Alam mong pakakasalan mo ako. Nasasabi kaya hindi nakatulog magdamag. Napabuntong hinina ako nang walang magawa. Wala na akong pakialam sa kanyang pang-aasar. Bakit? Umupo ako sa tapat niya. Diretsong nagtanong. Yung screen na yon, ang perang nasunog sa isang gabi. Sapat na para sa panghabang buhay na kita ng ordinaryong tao. Para lang magalit si Liana Reyes. Sulit ba? Pumihit si Paolo Cruz ng kaunti ang ulo. Parang isang tusong pusa. Hindi marami. Mga 1,000,000 lang iyon. Namilipit ang aking mga labi. 1,000,000. Para lang ilagay ang pangalan sa isang gabi. Nasaktan. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Ang gusaling iyon ay pag-aari ng aking ama. Upahan ng screen. Kaliwa sa kanan. Walang gastos. Kaya, ang pagkadama ko kagabi na naawa ako sa kanya, ay ganap na hindi kailangan. Sige na. Pag-usapan natin ang mahalaga. Sumandal siya ng bahagya. Tumingin sa akin.
Isang maliit na katulong ay nakaakyat sa iyong ulo. Inagaw ang iyong posisyon at idiniklara pa ng mayabang ang kasal. Miguel Santos, kaya mo bang lunukin ang galit na ito? Nagkibit balikat ako. Ako mismo ang bulag. Nagkamali ako ng tao. Wala akong pakialam. Kumaway siya. Ang kanyang mukha ay may hindi mapag-aalinlangan ng kapritsyuhin. Ang aking mapapangasawa ay hindi maaaring yurakan. Nang ganoong uri ng basura, pinahirapan kanya. Gagawin ko siyang. At ang babaeng nasa likod niya. Mas mahirap pa. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Kahit may pagkabata at matigas ang ulo. Ito ay biglang nagparamdam sa akin na baka hindi lang para ipaghiganti si Liana Reyes. May bahagi rin na parang ipinagtatanggol ako. Kailangan ko ng oras. Sabi ko, hindi ako maaaring lumabas mula sa isang sugatan na relasyon. At agad na pumasok sa iba. Kahit pek ito. Walang problema. Sumagot siya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa excitement. Nagkikislap ang mga mata sa excitement. Ang screen na iyon ay inupahan ko ng 1 buwan. Sapat na ba yan para maghanda ka? Araw-araw makikita mo ang ating kasunduan sa kasal. May pakiramdam ba ito ng seremonya? Muli akong nakaramdam ng walang masabi. Inupahan ng 1 buwan. Kahit walang ginastos. Ang engranding ito ay nakakatakot pa rin. Hindi ba ito masyadong labis? Sinubukan kong gumawa ng huling pagsisikap. Ngumiti si Katrina Mercado ng walang pakialam. Hindi naman. Gusto kong malaman ng buong lungsod na ikaw si Miguel Santos. Ay ngayon ay aking tao si Katrina Mercado. Hindi kayang abutin ni Liana Reyes. Nakikita ang kislap ng kanyang determinasyon sa kanyang mga mata. Bigla kong naisip na makipagtulungan sa kanyang ganito. Ay tila hindi naman ganon kahirap tanggapin. Kahit papaano siya ay diretsahan. Sapat na lantad. At sapat na malakas. Kaya naging sa aking landas ng paghihiganti. Ang pinakamatibay na sandalan. Humina ako ng malalim. Para akong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Pwede ang kasal. Tiningnan ko siya. Ngunit kailangan ng 3 kasunduan. Sabihin mo. Agad na umupo ng tuwid si Katrina Mercado. Nagpakita ng tindig ng pakikinig. Hindi maaaring limitahan ang aking personal na kalayaan at pag-unlad ng karera. Ang ating relasyon ay hindi maaaring maging tanikala ko. Pangalawa, bago ang kasal tayo ay nakabatay lamang sa ugnayang pagtutulungan para sa isang layunin. Kung sa hinaharap may partidong gustong wakasan, dapat magsabi ng tapat ng maaga. Mabuting pagsasama, mabuting paghihiwalay. Pangatlo, ang balita ng ating kasal pansamantala ay hindi ipapahayag ang mga detalye sa publiko. Panatilihing misteryoso. Kumurap si Katrina Mercado. Walang problema ang unang 2. Ngunit bakit ang pangatlo? Nahanap ko na ang buong mundo. Bahagya akong ngumiti. May kumislap na lamig sa aking mga mata. Siyempre, para bigyan ng sorpresa ang ilang tao. Hindi ba't pusta si Liana Reyes na alis ako? At hindi na siya mabubuhay kung wala ako? Hindi ba't iniisip ni Paolo Cruz na masaya siyang yurakan ako? Gusto kong sila'y nasa rurok. Sa harap ng lahat, masaksihan nila ang dati nilang hinamak. Ang kanyang tao. Nakatayo sa posisyong hindi nila maabot. Gusto kong durugin ang kanilang pagmamataas. Kasama ang katawatawang ingranding kasalan na yon. At yurakan ito sa putik. Ilang segundo akong tinitigan ni Katrina Mercado. Bigla siyang natawa. Ang liwanag at saya ng kanyang ngiti. Mabuti. Pumapayag ako. Sa paraan ng panlilinlang. Gagantihan ang manlilinlang. Iyan ang dapat. Tumayo siya. Iniabot sa akin ang kanyang kamay. Kung gayon, maligayang pagtutulungan. Aking mapapangasawa. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit at matatag ang kanyang kamay. Maligayang pagtutulungan. Ginoong Mercado. Ginoong Mercado pa rin. Nagtaas siya ng kilay. Katrina Mercado. Sundin muna natin ang legal na proseso. Para madali ang susunod na mga bagay. Lubos akong naguluhan. Ang bilis. Parang sumakay ba ako ng rocket? Ano? Natatakot ka? Mapanghamong tumingin sa akin si Katrina Mercado. Nasa pana na ang palaso. Kailangan na itong bitawan. Itinuwid ko ang aking dibdib. Pinigilan ang kaunting kahangalan. Ngumiti bilang tugon. Ano ang ikakatakot? Wala naman akong talo. Pagkalipas ng 20 minuto, hawak ang bagong kuha na pulang sertipiko ng kasal. Lumabas ng gusali ng civil registry. Medyo natulala pa ako. Kasal na agad? Kahit na ito ay isang kasunduang kasal. Ngunit sa legal na kahulugan, ako at ang katabi kong ito na hindi pa matagal na kilala, na may marangal na angkan, babaeng kasing ganda ng bulaklak, ay legal ng mag-asawa. Tila napansin ni Liana Reyes. Ang aking pakiramdam na hindi totoo. Ikinaway ang sertipiko ng kasal sa kanyang kamay. Umiti ng bahagya. Ano? Parang nananaginip ka. Tumango ako ng paulit-ulit. Medyo. Masasanay ka rin. Itinago niya ang sertipiko ng kasal. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Sumakay ka. Isasama kita para makita ang bahay kasal natin. Bahay kasal.
Nagulat ulit ako. Kung hindi, umupo si Liana Reyes sa driver's seat. Ikinabit ang seatbelt. Sumulyap sa akin sa rearview mirror. Walang bahay kasalang-kasal. Kahit na pagpapanggap lang, dapat kumpleto ang gawin. Kung hindi, paano natin haharapin ang aking pamilya? Ang mga nakatatanda na mayayabang. Makatwiran ang sinabi niya. Wala akong masabi laban. Diretso ang sasakyan patungo sa hilagang bahagi ng lungsod. Ang sikat na subdivision ng mga villa. Sa wakas ay huminto sa isang bahay na moderno ang disenyo. Tahimik at presko ang paligid. Sa harap ng isang standalone villa. Dito na. Bumaba ka, tandaan mo. Gamit ang fingerprint, binuksan ang gate. Ang titulo ng lupa ay ipapagawa ko sa iba. Ililipat sa iyong pangalan. Ito ay bahagi ng kabayaran sa ating partnership. Sumunod ako sa kanya pasok sa loob. Ang hardin ay maayos na inalagaan. Ang panloob na disenyo ay moderno. Simpleng estilo. Mahusay ang pagkakagawa ng matitigas na bahagi. Komportable ang malalambot na bahagi. Halatang maraming naisip. Ngunit hindi ito mukhang marangya o labis. Sa halip, may pakiramdam ng pagiging tahanan. Kung may hindi mo gusto, pwedeng baguhin anumang oras. Nakasandal sa pinto si Paolo Cruz. Nakatingin sa akin. Gusto ko ito. Totoo kong sagot. Isang libreng tirahan. Wala akong dahilan para magreklamo. Pagkatapos ng pagbisita, lumakad si Paolo Cruz papunta sa pinto. Biglang lumingon. Nakapikit ang mga mata na nakatingin sa akin. Nakangiti ng medyo mapaglaro. Pagkatapos bisitahin ang bahay kasal. Hindi ba oras na para dalhin mo ako sa iyong tahanan? Tahimik akong ilang segundo bago dahan-dahang nagsalita. Namaya pa ang aking mga magulang noong bata pa ako. Ito ay totoo. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pamilya ni Liana Reyes ay matapang na maliitin ako. Ang aking bayan ay isang maliit na lungsod sa timog. Ang aking mga magulang ay namatay nang di inaasahan noong ako ay nasa kolehiyo. Kaunti lamang ang iniwan na ipon. Malayo rin ang ugnayan sa mga kamag-anak. Ang tanging iniisip ay ang aking guro sa kolehiyo. Isang matandang lalaki na itinuring akong parang anak. Ngunit dahil kay Liana Reyes, ayaw niya na makipag-ugnayan ako sa mga walang kwentang intelektual. Masyadong madalas. Unti-unti kong nilayuan ang guro. Sa kabilang linya ng telepono, natahimik din si Paolo Cruz saglit. Pagkatapos, narinig ko siyang mahinang nagsabi, "Pasensya na. Ayos lang. Ang hindi nakakaalam ay hindi masisisi." Umiling ako. Kung gayon, nag-isip siya. Dalhin mo ako upang makita ang iyong guro. Nagpakasal na tayong dalawa. Kailangan malaman ng mga nakatatanda. Isang saksi. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagdalawang isip. CJ, dapat ko nangang bisitahin ang guro. Nitong mga nakaraang taon, malaki ang pagkakautang ko sa kanya. Dinala ko ang asawa ko sa guro. Sa bahay nito sa lumang bayan. Matagal na hindi nagkita. Pumuti na ang buhok ng guro. Ngunit matalas pa ang kanyang diwa. Nang makita ako, sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay sumilay sa kanyang mukha ang isang masayang ngiti. "Ana Cruz, ikaw pala. Pasok, pasok." Sumilip din ang asawa ng guro mula sa kusina. May dikit pang harina sa kanyang apron. Nang makita ako, lalong umiti ng kita ang mga ngipin. Dumating si Ana Cruz. "Sino ito?" "Guro." "Asawa ng guro." "Ito ang aking asawa." Pagpapakilala ko. Nang sabihin ko ang salitang asawa, medyo matigas pa. Mahinahon ang aking asawa. Yumuko at bumati. "Magandang araw po, guro." "Magandang araw po, asawa ng guro. Ako si Liana Reyes." Ngayon ay maayos ang kanyang pananamit. Mahinahon ang kanyang makeup. Maayos at magalang ang kanyang pananalita at kilos. Wala na ang kanyang pagiging mapanupil sa kumpanya at pagiging pabebe sa pribado. Para siyang isang napakaayos na bata. Lumiwanag ang mga mata ng asawa ng guro. Hinawakan ang kamay ng aking asawa. Kung paano siya tingnan, gustong-gusto. CJ, ang ganda ng dalagang ito. Mas maganda kaysa sa nauna." Hindi natapos ang sinabi. Ngunit naiintindihan naming lahat ang ibig sabihin. Siguro at ang kanyang asawa ay hindi talaga gusto si Liana Reyes. Akala nila siya ay mayabang. At hindi sapat ang pagtrato sa akin. Sa oras na yon, isang babaeng nakasuot ng damit pambahay, nagusot ang buhok, ay lumabas mula sa silid habang nagkukusot ng mata. Nang makita ako, dilat na dilat ang kanyang mga mata. "Miguel Santos, wala kang konsensya. Ilang taon mo na akong iniiwasan." Tumigil ang tingin niya sa taong katabi ko. Si Katrina Mercado. Bigla siyang natigilan at sumigaw ng malakas. "Katrina Mercado, bakit ikaw?" Nagulat din si Katrina Mercado at nanlaki ang mata. Reyes. Sa susunod na sandali, nagyakapan silang dalawa, tumatawa at tumatalon. Nanatili akong nakatayo, tumingin sa kanila, at tumingin sa nakangiting guro at asawa nito. Para bang hindi ko masundan ang nangyayari. "Guro." Sa oras na yon, tinuro ko ang babaeng iyon. Nakasama ni Katrina Mercado na magkayakap. "Anak ko si Liana Reyes. Ate mo siya sa paaralan. Nakalimutan mo na ba?" Ngumiti ang guro. "Magkasing edad kayo. Pero isang taon siyang nahuli sa pag-aaral.
Liana Reyes. Naalala ko na. Ang nag-iisang anak ng guro. Mas mataas ng isang baitang kaysa sa akin. Pilya ang kanyang ugali. Dati, madalas niya akong inaapi sa paaralan. Pero itinuring ko siyang tunay na ate. Pero pagkatapos ng graduation, bihira na kaming mag-usap. Binitiwan ni Liana Reyes si Katrina Mercado. At tinitigan siya ng masama. Pagkatapos, inakusahan niya ako. Katrina Mercado, napakasama mo. Noong araw, nangako tayong magsasama sa pagiging walang asawa hanggang sa pagtanda. Pero palihim mong inaagaw ang pamilya ko. Si Miguel Santos ay nagpabalik-balik sa loob at labas. Sinabi, pinilit mo ba siya? Nagdilim ang aking mukha. At Eli, alam ko na. Si Paolo Cruz naman ay nagkunwaring walang muwang at humawak sa braso ko. Sinadyang gumamit ng tinig na sobrang tamis. At Eli, ako at si Miguel Santos ay tunay na nagmamahalan. Walang pilitan. Asawa ko na siya ngayon. Isang tawag na Ate Ailey. Nagpanginginig kay Ailey. Namutla ang kanyang mukha. Sumigaw at nagtago sa likuran ng asawa ng guro. Ngumiti ang asawa ng guro at tinawag kaming maghugas ng kamay at kumain. Sa hapagkainan, patuloy na nagdagdag ng pagkain si asawa ng guro para kay Paolo Cruz. Habang kumakain si Paolo Cruz, natural niyang inilagay sa aking mangkok ang mga paborito kong ulam. Asawa, kumain ka rin ng marami. Mahinang sabi niya. May lambing ang kanyang mga mata. Nagkatinginan ang guro at ang kanyang asawa. Lalong lumawak ang kanilang mga ngiti. Si Ailey naman ay napailing na lang sa tabi. Ginawang pagkain ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos kumain, nagpaalam kami ni Paolo Cruz sa guro at sa kanyang asawa. At sinabi ang tungkol sa aming kasal. Pansamantalang itinago ang bahagi ng kasunduan. Tuwang-tuwa ang dalawang matatanda. Paulit-ulit na pinapaalalahanan kaming magsama ng maayos. Pagbaba namin, humina ako ng maluwag. Kasama ang guro. Laging nakakaramdam ako ng ginhawa at init. Sasakay na ako ng taxi pauwi. Ingat sa pagmamaneho. Sabi ko kay Paolo Cruz. Ngunit hinawakan niya ang aking braso. May kakaibang damdamin sa kanyang mga mata. Hindi ka ba sasama sa akin pauwi? Sandali akong hindi nakareact. Saan ba ako sasama sa'yo? Bahagyan niyang kinurot ang braso ko sa inis. Miguel Santos, kasal na tayo. Nakita mo na ang bahay kasal. Ngayon ay papauwiin mo akong mag-isa. Noon ko lang naunawaan ang ibig niyang sabihin. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Akala ko ang bahay na yon ay para lang sa pagpapanggap. Babalik na lang ako sa inuupahan kong lugar. Iyon ang ating tahanan. Iginiit niya. Titig na diretsyo. Kahit na ngayon ay partnership lang. Sa paningin ng iba, tayo ay mag-asawa. Sa palagay mo ba ay katanggap-tanggap ang paghihiwalay natin ng tulugan? Kung sakaling matuklasan ito ni Liana Reyes o ng iba, paano pa natin maisasagawa ang ating pagganap? May punto siya. Ang kasunduang pag-aasawa ay kasal pa rin. Kailangang gawing perpekto ang panlabas na anyo. CJ, sumuko na ako. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng villa. Pagpasok sa bahay, hinubad ni Liana Reyes ang kanyang Amerikana. Napakagaan nitong sinabi. Matulog ka sa kabilang silid ngayong gabi. Gagamitin ko ang pangunahing silid. CJ, nahina ako ng maluwag. Ito ang pinakamabuti. May kanya-kanya tayong espasyo. Hindi tayo mapapahiya. Tumungo ako patungo sa ikalawang palapag. Nauna sa akin si Liana Reyes. Nang makarating sa pintuan ng pangunahing silid, bigla siyang huminto. Lumingon. Hakbang-hakbang na lumapit sa akin. Bahagya siyang tumingala sa akin. Sa kanyang magagandang mata, nasasalamin ang ilaw ng pasilyo. Kumikislap na parang alon. Nagkunot ang kanyang maliit na ilong. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagtatampo at pagtatanong. Ganoon na lang ba ang gusto mong magkahiwalay tayo ng tulugan? Masama ba ang aking alindog? Ang tanong ni Liana Reyes ay nagpatahimik sa akin pansamantala. Walang duda ang kanyang alindog. Bilang pinuno ng Katrina Mercado Group, siya ay bata, maganda at matalino. Siya ay isang taong hinahangaan ng marami. Kulang. Nakasuot ng pangbahay, walang makeup. Gayunpaman, napakaganda pa rin na nakakabighani. Ang iyong alindog ay walang duda. Tapat akong sumagot. Pinilit kong gawing objektibo at mahinahon ang tono. Ngunit napagkasunduan na natin. Ito ay pakikipagtulungan lamang. Isang kasunduang kasal. Sinubukan kong umatras ng isang hakbang. Upang lumayo ng kaunti. Ngunit pader na ang nasa likod ko. Bahagya siyang napapikit. Lumapit pa ng kaunti. Ang mainit niyang hininga ay halos dumampi sa aking panga. Ang kasunduang kasal ay kasal pa rin. Sa batas, mag-asawa tayo. Miguel Santos. Natatakot ka ba sa akin? Takot. Marahil ay kaunti. Hindi takot sa kanya bilang tao. Kundi takot na muling mahulog. Sa isang masalimuot na relasyon. Takot na hindi ko na makilala ang totoo sa peke. Takot na ulitin ang pagkakamali. Sa tingin ko lang. Kailangan natin ng kaunting oras upang makapag-adapt. Humanap ako ng medyo ligtas na pahayag. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Bigla siyang natawa. Ang ngiting iyon ay may bahid ng kalokohan. At may kaunting lungkot na hindi madaling mapansin. CJ,
Hindi na kita asarin. Umatras siya ng isang hakbang. Kumaway-kaway. Tila nasa kaliwa. Bago ang lahat ng gamit sa pag-ayos. Magandang gabi. Aking kasunduang asawa. Magandang gabi. Halos nagmamadali akong pumasok sa silid tulugan. Isinara ang pinto. Sumandal sa pinto. Napabuntong hininga ng mahaba. Ang tibok ng puso. Medyo mabilis. Itong gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos. Bagong kapaligiran. Bagong pagkakakilanlan. At ang nasa labas ng pinto. Ang asawang hindi maintindihan. Lahat ay pumipigil sa aking nerbiyos na tuluyang makapagpahinga. Sa gitna ng pagtulog at paggising. Tila narinig ko. Ang pinto ng master bedroom ay marahang umingit. May napakagaan na yabag na huminto sa labas ng pinto ng kwarto. Sandali pagkatapos. Tahimik na umalis. Kinaumagahan. Ginising ako ng pag-vibrate ng telepono. Ito ay mensahe mula kay Liana Reyes. Ang almusal ay nasa kusina. Initin mo na lang. Mauna na ako sa kumpanya. Tandaan ang pulong ng proyekto sa 9:00. Napaka-formal na tono. Tumayo ako. Nakapag-ayos na at bumaba. Sa island ng open kitchen. May nilutong bakon. Itlog na sunny side up at toast. Sa tabi ay may isang baso ng sariwang orange juice. Ang pagkain ay natatakpan ng thermal cover. Mainit pa ito ng maramdaman. Siya ang gumawa. Medyo nagulat ako. Tumikim ako. Ang sarap pala. Eksaktong 9:00. Dumating ako ng eksakto sa oras. Sa meeting room ng proyekto ng Katrina Mercado Group. Si Liana Reyes ay nakaupo na sa pangunahing upuan. Nakayuko at nagbabasa ng dokumento. Ngayon ay bumalik siya sa seryosong kasuotang pang-opisina. Ang mahabang buhok ay maayos na nakatayo. Muli ang babaeng presidente na may malakas na presensya. Nang makita ako, bahagya siyang tumango. Ang mga mata ay tahimik at walang kibo. Parang ang babaeng kagabi sa hagdanan, na may pagmamalaking nagtatanong sa akin. Ay isa lamang guni-guni ko. Magsimula na tayo. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang nilalaman ng pulong ay pangunahing. Ito ang lahat ng detalye ng proyekto kasama ang Reyes Group. Lahat ng detalye. At ang pagtalakay sa mga posibleng pagwawakas ng kooperasyon at mga alternatibong kasosyo. Bilang bagong namamahala, kailangan kong maging pamilyar sa lahat ng mabilis. Si Katrina Mercado ay tahimik sa buong pagpupulong. Ngunit sa bawat pagsasalita niya, diretso sa punto. Nararamdaman ko, ang ilang mga veteranong tagapamahala sa departamento ng proyekto ay hindi lubusang kumbinsido sa akin bilang isang biglaang pagdating. Lalo na ang isang katulong sa proyekto na nagngangalang Carla Diaz. Ang mga tingin niya sa akin ay puno ng hayagang pagmamaliit. Pagkatapos ng pagpupulong, ako ay iniwan ni Katrina Mercado ng mag-isa. Ano ang pakiramdam? Sumandal siya sa kanyang upuan. Bahagyang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Maraming impormasyon. Kailangan ng oras upang maunawaan. Sinabi ko ang totoo. At saka, napansin ko na ang ilang tao sa departamento ng proyekto ay tila hindi ako malugod na tinatanggap. Normal lang iyan. Tila inaasahan na ito ni Katrina Mercado. Bigla kang dumating, at ako mismo ang nag-ayos ng iyong pagpasok. Hindi may iwasan na may mag-isip na umangat ka dahil sa koneksyon. Lalo na ang iyong lumang kwento kasama si Liana Reyes. Marami sa loob ng lupon ang nakakaalam nito. Huminto siya sandali. Matulis ang tingin sa akin. Miguel Santos, ibinigay ko sa iyo ang posisyong ito. Dahil naniniwala ako sa iyong kakayahan. Ngunit kung mananatili kang matatag, at mapasunod mo ang mga nasa ilalim mo, ay nakasalalay sa iyong sarili. Hindi ako nagpapataba ng mga walang ginagawa rito. At lalong hindi ako nag-aalaga ng mga lalaking umaasa lang sa babae. Ang mga salitang ito, maaaring masakit pakinggan. Ngunit yan ang katotohanan. Tumango ako. Walang sama ng loob sa puso ko. Sa halip, medyo napanatag ako. Inilatag niya ang mga patakaran ng hayagan. Mas mabuti ito kaysa sa mga lihim na pakana. Naiintindihan ko. Patutunayan ko ito sa aking pagganap. Mabuti. Isang bahagyang ngiti ng pag-apruba ang lumitaw sa mukha ni Katrina Mercado. Anong suporta ang kailangan mo? Maaari mong sabihin sa akin ng direkta. Ngunit kung paano mo lalabanan ang laban na ito ay iyong desisyon. Ang gusto ko lang ay ang resulta. Isang resulta na magpapasakit kay Reyes. Na makikinabang kay Mercado Shy. Umalis ako sa opisina ng presidente. Bumalik ako sa departamento ng proyekto. Ang aking itinalagang pribadong opisina. Hindi malaki. Ngunit maganda rin naman. Sa mesa ay may nakatambak ng mga dokumento ng proyekto. Umupo ako. Binuksan ko ang pinakaitaas. Ito ay para sa proyektong pakikipagtulungan kay Reyes. Ang draft ng pangunahing mga tuntunin. Ang ilang mahahalagang datos sa loob. At ang paghahati ng responsibilidad. Malinaw na hindi pabor kay Mercado Shy. May dala ang karaniwang dominasyon ni Liana Reyes. At estilo ng pagkalkula. Kinuha ko ang panulat. Nagsimulang gumawa ng mga marka dito. Ang unang hakbang ng pagganti. Magsisimula dito. Sa mga sumusunod na araw, halos nababad ako sa mga dokumento ng proyekto at sa mga nakaraang kontrata. Natuklasan ko ang proyektong ito ng pakikipagtulungan kay Reyes. Sa panlabas ay tila
Si Mercado Xi ay nakinabang. Ang pamamaraang ito ay katulad ng estilo ni Liana Reyes. Nagmamadali para sa mabilis na pakinabang. Matalino ngunit maikli ang pananaw. Palaging gustong makuha ang lahat ng benepisyo. Itinutulak ang lahat ng panganib sa iba. Kasabay nito, inoobserbahan ko rin ng palihim ang mga tauhan ng departamento ng proyekto. Ang asistente na nagngangalang Carla Diaz. Ang puot sa akin ay pinakamalinaw. Ang mga dokumentong isinumite ay madalas. Naantala o mali ang pagkakaayos. At ang manager ng departamento ng proyekto, si Mang Ramon, ay isang madulas na veterano. Sa labas ay magalang. Sa totoo lang, naghihintay at nanonood. Biyernes ng hapon, tinipon ko ang mga bagong miyembro ng project team. Para sa pulong, ilang minuto pa lang ang lumipas sa meeting. Inilabas ko na ang problemadong draft ng kasunduan. At inilagay sa malaking screen. Tungkol sa mga sugnay ng pananagutan sa ikatlong bahagi. At ang modelo ng pamamahagi ng kita ni Fulu. Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Napakakalma ko. Tahimik ang conference room sa loob ng ilang segundo. Sinimulan ni Mang Ramon na magsalita. Yi Santos, ang draft na ito ay napag-usapan ng 10 beses kasama ang pamilya Reyes bago ito na-finalize. Matigas ang paninindigan ni NJ Reyes. Sa tingin namin, sa ilalim ng kasalukuyang kondisyon ng merkado, ang pag-abot sa puntong ito ay isa ng magandang resulta. Agad na sumang-ayon si Carla Diaz. Yi Santos, baka hindi pa kayo masyadong pamilyar sa sitwasyon. Ang pamilya Reyes ay may malaking impluensya sa larangang ito. Maganda na nga na nakuha natin ang partnership. Hindi na kailangang masyadong maging mapili sa mga detalye. Tumango-tango rin ang iba. Malinaw na sa tingin nila sobra akong mapaghanap. At hindi marunong sa patakaran. Umiti ako. Hindi direktang sumagot. Sa halip, naglabas ako ng ibang set ng datos. At ilang katulad na kontrata sa industriya. Manager Ramon. Asistente Carla. Mangyaring tingnan nyo. Itinuro ko gamit ang laser pointer sa screen. Ayon sa pamantayan ng industriya. Sa mga proyektong may technical risk ratio, na lampas 60%, ang porsyento ng risk sharing ay karaniwang hindi lalampas sa 30% para sa investor. Ngunit sa draft na ito, tayo ang may pananagutan sa 45%. At tingnan natin ang modelo ng pamamahagi ng kita. Sa pamamagitan ng technical licensing at brand use, nalock na ang kita ng maaga. Sandali akong tumigil. Ang aking tingin ay dumaan sa mga mukha nila. Nagsimulang magbago ang mga tao. Hindi ito detalye. Ito ay isang prinsipyong issue. Ang paggamit ng ganitong mga tuntunin sa pakikipagtulungan ay hindi pagpapalawak ng merkado, kundi pagbibigay ng pabor sa mga direktor. Sabay na inilalagay ang teknolohiya sa ilalim ng malaking panganib sa pananalapi. Tahimik ang meeting room. Si Mang Ramon ay pinagpapawisan ng noo. Si Carla Diaz naman ay kinakagat ang labi. Namumutla ang mukha. Noong nasa direktor ako, sumali ako sa paunang pagsusuri ng proyektong ito. Patuloy akong naghagis ng malalakas na bomba. Ang kanilang panloob na pagsusuri sa katatagan ng teknolohiya ay malayo sa optimismo na kanilang inaangkin sa publiko. Nagmamadaling kumuha ng puhunan si Liana Reyes. Marahil ay hindi lamang para sa pakikipagtulungan, kundi gusto ring makahanap ng isang may sapat na laki, na sapat na mangmang, upang makibahagi sa kanyang bulag na pagpapalawak, na mga potensyal na panganib na dulot. Ang mga salitang ito, kasama ang matatag na datos na aking ipinakita, at malinaw na lohika, ay lubusang nang ibabaw sa mga naroroon. Ang tingin nila sa akin, mula sa unang paghamak at pagdududa, ay unti-unting naging pagtataka at pag-isip. Kaya, ako ay nagbuod. Ang draft na ito ay dapat baguhin. Hindi maliit na pagkukumpuni, kundi ibagsak at muling gawin. Kailangan nating muling suriin ang panganib. Magtatag ng pantay na balangkas ng kooperasyon. Kung hindi tatanggapin ng pamilya Reyes, tumingin ako sa mga tao. Dahan-dahang binigkas ang huling bahagi. Sa katapusin ang kooperasyon, kahit hindi kulang sa proyekto, at lalong hindi kulang sa lakas ng loob, hindi tayo maaaring para sa isang tila makintab na pakikipagtulungan. Gawin ang ating sarili na tuntungan ng iba, ay pagsasama ng panganib at mabagal na pag-charge. Si Ramon ang unang nakareact. Pinunasan ang pawis. Detalyadong pagsusuri ni Ginoong Santos ay hindi sapat ang aming pagsasaalang-alang noong una. Nadala sa pang-aakit ng pamilya Reyes. Agad kong aayusin ang mga tauhan. Muling bubuo ng mga probisyon. Ang iba ay nagpahayag din ng suporta. Tanging siya ay nagyelo. Nakayuko. Mahigpit na hinawakan ang panulat gamit ang mga daliri. Biglang namutla. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa opisina. Sandali lamang. Mula sa labas ng pinto ay may mahinang katok. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Si Katrina Mercado ay nasa gilid na ng pinto. May ekspresyong parang nakangiti pero hindi.
Narinig ko na kanina ka nasa meeting room. Nagulat ang mga matatandang eksperto. Pumasok siya. Isinara ang pinto ng walang abala. Nagsasaad lang ng mga katotohanan. At nagpapaliwanag ng dahilan. Binuhusan ko siya ng isang basong tubig. Kinuha ni Paolo Cruz ang baso. Hindi uminom. Tinitigan lang ako. Nagniningning ang mga mata. Alam mo ba ang draft na yon? Dati, si Mang Ramon at ang grupo ay sumunod sa loob ng 3 buwan. Hindi nila natuklasan ang pangunahing problema. Ibinaba ni Liana Reyes ang baso ng tubig. Sa halip na maging seryoso, Miguel Santos, kailangan ko ang tulong mo. Hindi lang itong proyekto, panloob ng taga-disenyo. Tulad ni Mang Ramon na sanay na magpabaya. Marami ang natatakot na masaktan ang malalaking kliyente. Ang bagay na ito tungkol kay Liana Reyes ay isang magandang pagkakataon. Gagamitin ko ang iyong kamay upang paluin ang mga taong ito at ipakita sa lahat kung ano ang mga tuntunin ng tagapagplano. Naunawaan ko ang kanyang ibig sabihin. Hindi lang niya gusto na saktan ko ang pamilya Lee sa negosyo, kundi gusto rin niyang magtayo ako ng bagong pamantayan sa loob upang baguhin ang kultura ng paggawa sa grupo na galing sa pamilya Lee. Malaki ang presyon. Pinaalalahanan ko siya. Alam ko, napangiti si Katrina Mercado. Puno ng tiwala at pag-asa ang kanyang ngiti. Pero naniniwala akong kaya mo. Huwag mong kalimutan na mayroon ka ng sandalan ngayon. 2 kahulugan ang sinabi niya. Tiningnan ko ang kanyang maliwanag na mga mata. Bigla kong naramdaman ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa tabi niya. Tila hindi naman masama. Nga pala, naglakad si Katrina Mercado patungo sa pintuan. Naalala niya ang isang bagay at lumingon. Samahan mo ako sa bahay mamayang gabi. Narinig ng mga magulang ko na ikinasal ako. Gusto nilang makita ang manugang. Kailangan kumpleto ang pag-arte. Mamayang gabi, pinasakay ako ni Katrina Mercado sa kanyang kotse pauwi sa lumang bahay ng pamilya Mercado. Ito ay isang bahay na matatagpuan sa isang villa sa kanlurang bahagi ng lungsod sa bundok. Malawak ang lupain. Tahimik at payapa ang kapaligiran. Ipinapakita nito ang naipong yaman ng mga henerasyon. At ang mahinahong karangyaan. Iba ito sa mga paborito ni Liana Reyes. Na mga modernong kondominium. Bago pumasok, likas na ginawa ni Katrina Mercado. Sumabit sa braso ko. Paalala niya ng mahina. Magpahina ka. Hindi naman mabangis ang mga magulang ko. Kung itatanong nila kung paano tayo nagkakilala. Bakit tayo nagpakasal ng ganito kabilis? Sabihin mo na nagkagusto tayo sa isa't isa sa pakikipagnegosyo. Naisip natin na tayo ay angkop na magkasama. Natural lang ang lahat. Tumango ako. Inayos ko ang aking paghinga. Ang nagbukas ng pinto ay ang katiwala ng pamilya Mercado. Isang matandang may puting buhok. Isang matandang may perpektong asal. Magalang na bumati kay Katrina Mercado. Bumalik na ang binibini. Napunta ang tingin sa akin. May malalim na pagsusuri. Tio Fiu, ito ang aking asawa na si Miguel Santos. Pagpapakilala ni Katrina Mercado. Pagiging malapit sa asawa. Ginoong Santos. Maligayang pagdating. Yumuko si Tito. Walang kapintasan ang kanyang ugali. Ngunit nanatili ang pakiramdam ng distansya. Pumasok sa sala. Isang mag-asawang nasa gitnang edad. Nakaupo sa sopa. Ang lalaki ay nakasuot ng elegante panloob na damit. Nakasuot ng salamin. Nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang aura ay mahinahon at marangal. Napakahusay ng pangangalaga ng babae sa kanyang sarili. Nakasuot ng cheongsam na perpekto ang pagkakagawa. Marangal at magarbo. Ito ang mga magulang ni Liana Reyes. Ang tunay na nagtatag ng imperyong Mercado. Si Ana Cruz ba? Halika at maupo. Inilapag din ni Tito ang dyaryo. Tinanggal ang salamin. Tahimik na tumingin sa akin. Ang tingin ay hindi matalim. Ngunit may kakayahang tumagos at makita ang lahat. Nagpaunat sa akin ang likod ng hindi sinasadya. Tito, magandang araw po tita. Lumapit ako. Bumati ng magalang. Ang regalong inihanda. Isang set ng Minkian Purple Clay Teapot. Ibinigay kay tita. Narinig ko kay Liana Reyes na mahilig uminom ng tsaa si Tito. Isang munting regalo. Ang regalo ay inihanda ng maaga ni Liana Reyes. Napakaangkop. Tiningnan ni Tito ang regalo. Bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. May malasakit ka. Maupo ka. Sa sumunod na oras ng hapunan, ang kapaligiran ay mas magaan kaysa inaakala ko. Si tita ay napakasipag magsalita. Nagtanong tungkol sa aking mga pangunahing impormasyon. Karanasan sa trabaho. Tungkol sa nakaraan namin ni Liana Reyes. Mukhang may alam din siya. Ngunit hindi na pinag-igi. Isang pangungusap lang ng pagbuntong hininga. Kabataan. Hindi maiiwasan ang pagkakamali sa pagtingin. Maliit lang ang sinasabi ni Tatay Mercado. Ngunit sa tuwing magsasalita siya, ang mga tanong niya ay laging mahahalaga. Tulad ng aking pananaw sa kasalukuyang industriya. At sa mga uso nito,
Pagsusuri sa panganib ng proyektong ito tungkol sa teknolohiya at pamamahala. At maging sa isang professional na, teknikal na tanong tungkol sa pagpapatakbo ng kapital sa ibang bansa. Sinagot ko ng maingat, hindi nagpalaki, hindi umiwas. Batay sa katotohanan at aking sariling pag-unawa, nararamdaman ko. Sinusubok ako ng aking biyanan. Hindi lang bilang manugang, hindi lamang bilang manugang, lalo na bilang isang potensyal na maaaring pumasok sa isang talento sa pangunahing bilog. Ang biyanang lalaki sa tabi. Paminsan-minsan ay sumingit, o mahusay na ilihis ang usapan, o dagdagan ng ilang salita para sa akin. Nagpapakita na parang isang asawang nagmamalasakit na nagtatanggol sa asawa. Pagkatapos kumain, inutusan ako ng biyanan na samahan siya sa silid-aklatan para uminom ng tsaa. Napakalaki ng silid-aklatan. 2 pader ay puno ng mga aparador ng libro mula sahig hanggang kisam. Napuno ng mahinang amoy ng libro at tabako. Ang biyanan ay mahusay sa pagtimpla ng tsaa. Tahimik ang paligid. Sinabi ng biyanan na ang batang ito ay may sariling desisyon mula pa noong bata. Mataas din ang pamantayan. Dahan-dahang nagsalita ang biyanan. Itinulak ang isang tasa ng malinaw na tsaa sa harap ko. Bigla siyang nagsabing magpapakasal. At ikaw ang napili. Nagulat ako. Kinuha ko ang tasa ng tsaa. Hindi nagsalita. Alamin na ang mahalagang bahagi ay nasa huli. Gayunman, ang taong dinala niya pauwi. Marahil ay may dahilan siya. Pagkatapos, nagbago ang tono. Tinitigan ako ng malalim ang mga mata. Miguel Santos, inimbestigahan kita. Sa loob ng ilang taon sa pamilya Reyes, kaya mong mga tuwiran. Noon mayroon din. Masyadong malambot ang puso. Masyadong madamdamin. Ito ay kahinaan sa negosyo. Nanginig ang aking loob. Talagang wala akong maitatago sa kanya. Ang usapin ni Liana Reyes. Isang aral ito para sa'yo. At isang pagpapalakas din. Uminom ang biyanang lalaki ng tsaa. Pinili ka ng sitwasyon. Siguro ay nakita na ikaw ay ang iyong pagkahinog pagkatapos ng mga pagsubok. At ang iyong pagkilala sa pagkakanulo. At ang iyong kaligtasan sa mga pakana. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay may kahulugan ng pagkatuso. Hindi madaling maging manugang ng pamilya Yu. Ang mga presyong haharapin. Mga tukso. Mga lantad at nakatagong pag-atake. Higit pa sa iyong inaakala. Si Katrina Mercado ay matigas ang pagkatao. Minsan ay nakakasakit ng ibang tao. Kailangan din niya ng isang taong kayang sumuporta sa kanya. Isang taong kayang mapanatili ang kapayapaan. Ngayong araw ay nakikipagkita ako sa iyo. Hindi upang kilalanin ka, o magbigay sa iyo ng anumang pangako. Ang tinig ng biyanang lalaki ay naging seryoso. Ang nais kong sabihin sa iyo ay, kapag nakapasok ka sa pamilya Yu, ikaw ay isang miyembro na ng pamilya Yu. Kapag ang isa ay umasenso, ang lahat ay asenso. Kapag ang isa ay bumagsak, ang lahat ay babagsak. Ikaw at si Liana ay mag-asawa. Higit pa, kayo ay magkaalyado. Ang landas ninyong dalawa. Kailangan ninyong harapin ito ng magkakasama. Wala akong pakialam kung anong dahilan ng inyong pag-aasawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ngunit umaasa ako. Maaari ninyong gawin ang ganitong uri ng kasal. Patakbuhin upang maging isang tunay na, hindi masisirang alyansa. Ito ay hindi lamang para sa pamilya Mercado, kundi para din sa inyong sarili. Ang mga salitang ito, taos puso, at may bigat na napakalaki. Hindi niya ako itinuring na isang manugang na umaasa sa mataas na posisyon para hiyain, kundi bilang isang pamilya na may tungkulin bilang pinuno, ay nagpapadala sa akin ng responsibilidad at inaasahan. Naiintindihan ko. Ama, ibinaba ko ang tasa ng tsaa. Sumagot ng may paggalang. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Lumabas ako ng silid-aklatan. Si Katrina Mercado ay naghihintay sa pasilyo. Medyo kinakabahan na nakatingin sa akin. Hindi ka ba pinahirapan ng tatay ko? Wala. Umiling ako. Nag-usap kami ng malalim. Napahinga si Katrina Mercado ng maluwag. Hinawakan niya ang braso ko. Mabuti naman. Ang mga magulang ko ay talagang mabait pakisamahan. Medyo seryoso lang sila sa simula. Tara na. Uwi na tayo. Sa daan pa uwi. Tumingin ako sa bintana sa mabilis na lumalayo na tanawin ng gabi. Medyo komplikado ang aking damdamin. Ang mga salita ng ama ni Mercado ay umaalingaw pa sa aking tainga. Ang kasal na ito na nagsimula sa kasunduan at paghihiganti ay tila hinihila patungo sa isang mas malaki, mas tunay na puyo, at wala na akong daang pabalik. Ang Katrina Mercado Group ay muling makikipag-usap sa proyekto. Ang balita tungkol sa mga tuntunin ay mabilis na umabot kay Liana Reyes at Paulo Cruz. Ang kanyang reaksyon ay mas matindi kaysa sa inaakala ko. Kinabukasan ng umaga. Sa ilalim ng gusali ng kumpanya, naharang ako niya ng eksakto. Ilang araw na hindi nagkita. Siya ay mukhang pagod na pagod. Ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay mabigat. Ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay naglalagablab. Miguel Santos, ikaw ba ang nasa likod ng mga kalokohang ito? Sumugod siya paakyat. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Halos sumuksok sa laman ko ang mga kuko niya. Ang draft ng kontrata ay pinag-aralan ng mga legal ng magkabilang panig.
Na-check ng ilang ulit. Bakit mo ngayon basta-basta babaguhin? Sadyang sisirain mo ba ang proyekto ko? Siraan ang kumpanya ng Reyes? Hinugot ko ng malakas ang braso ko. Tahimik akong tumingin sa kanya. Ginoong Reyes, pakitandaan ang okasyon at ang iyong mga salita. Ang muling pagsusuri ng mga tuntunin ng kooperasyon ay batay sa propesyonal na paghuhusga at kontrol sa panganib na isang normal na desisyon sa negosyo. Kung may pagtutol ka sa mga tuntunin, maaaring dalhin ng iyong mga tao ang datos at dahilan. Sa mesa ng negosasyon, dito mag-eskandalo. Hindi malulutas ang anumang problema. Propesyonal na paghuhusga. Kontrol sa panganib. Parang nakarinig si Liana Reyes ng isang napakalaking biro. Matinis ang boses. Miguel Santos, huwag ka nang magkunwari. Naghihiganti ka lang sa akin. Dahil gusto mong maghiganti dahil ako ay kasama ni Paulo Cruz. Ginagamit mo ang ganitong maruming paraan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng industriya? Maruming paraan. Umiti ako. Ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa aking mga mata. Liana Reyes, sino ba talaga ang marumi? Ang naglagay ng bomba sa kontrata ng kooperasyon. Ang taong gusto gawing tanga ang kanyang kasosyo. O ang nandaraya sa asawa. Buntis sa ibang lalaki. At gusto pa ang asawa ay umalis na walang dala. Ang aking mga salita ay matalas parang kutsilyo. Biglang namutla ang mukha ni Liana Reyes. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi makapagsalita ng pagtutol. May mga dumadaan na huminto na sa paligid. Nakatitig ng may pagtataka. Tungkol sa paghihiganti. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Ibinaba ang boses. Siniguradong siya lang ang makakarinig. Mali ka. Hindi ako naghihiganti sa'yo. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Liana Reyes, hindi ka na ang taong makakapagkontrol ng aking damdamin. Ang iyong nararamdaman, ang iyong proyekto, ang iyong kumpanya, ngayon para sa akin, ay mga bagay na pangnegosyo na kailangan lamang suriin ng objetibo. Iyon lang. Ang mga salitang ito ay mas mahirap tiisin para sa kanya, kaysa sa direktang pagmumura. Namulat ang kanyang mga mata, puno ng hindi makapaniwala. At ng matinding kahihiyan na malinaw na nadama, palagi niyang inaakala na ako ay magdadalamhati pagkatapos kong iwan siya. Maghihirap at malulugmok, at magsisisi ng husto. Hindi niya inisip na kaya kong napakatahimik na. Burahin siya ng lubusan mula sa aking mundo. At gawin siyang isang walang kabuluhang tao. Santos Ming, paano mo magagawa? Ang kanyang boses ay nanginginig. May himig ng pag-iyak. Ang aming maraming taong pagmamahalan. Talaga bang wala kang kahit anong pag-alala sa lumang pag-ibig? Ang proyektong ito ay talagang mahalaga para sa akin. Kailangan ito ng Reyes family ngayon. Ito na naman ang ganoong paraan. Gumagamit ng card ng damdamin. Nagpapakita ng kahinaan. Manghingi ng awa. Enro Reyes. Pinutol ko siya. Sa halip na gawin ito ng formal. Ang lumang pag-ibig ay pribadong bagay. Ang proyekto ay pampublikong bagay. Kung tunay na pinahahalagahan ng Reyes family ang pakikipagtulungang ito, pakiusap ay magpakita ng taos-pusong intensyon at propesyonal na pag-ugali. Handa na muling makipag-ayos. Ang pintuan ng Reyes family ay bukas sa lahat ng kwalipikadong kasosyo sa negosyo. Ngunit kung nais lamang umasa sa lumang pag-ibig upang kontrolin ang desisyon sa negosyo, paumanhin, hindi na ako makakasama. Pagkasabi nito, hindi ko na pinansin ang kanyang nagbabagong ekspresyon. Lumingon at pumasok sa gusali ng kumpanya. Sa pamamagitan ng refleksyon ng salamin na pader, nakita ko si Liana Reyes sa kanyang pwesto. Nakatayo ng matigas ng matagal. Sa wakas ng isang mabilis na dumating, hinila ni Paulo Cruz palayo. Ang mukha ni Paulo Cruz ay napakasama rin. Habang hinihila si Liana Reyes, habang nakatingin ng masama sa direksyon ng gusali. Bumalik sa opisina. Agad kong tinipon ang project team. Nagbigay ng malinaw na utos. Sa loob ng isang linggo, maglabas ng draft ng cooperation framework na pabor sa atin. Kasabay nito, simulan ang paunang pag-contact at pag-evaluate ng alternatibong kasosyo. Kailangan nating maging handa sa dalawang posibilidad. Sinabi ko kay Mang Ramon at sa kanila. Ang negosasyon sa pamilyang Reyes ay magiging mahirap. Si Liana Reyes ay hindi madaling magpatalo. Kailangan naming ipaunawa sa kanya. Hindi naman siya ang tanging opsyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpaparamdam sa kanya ng tunay na presyon, posible nating makuha ang mga tuntunin na gusto natin. Si Mang Ramon at ang iba pagkatapos ng huling pulong, ay naging kumbinsido na sa akin. Agad na sumunod at nagtrabaho. Sa mga sumunod na araw, ang panig ng Reyes ay totoong madalas na kumilos. Si Liana Reyes ay personal na tumawag kay Presidente Mercado. Ang kanyang tono mula sa simula ay matigas hanggang sa naging malambot. Sinubukang lampasan ako at direktang pumilit. Ngunit si Presidente Katrina ay hindi naapektuhan. Isang pangungusap, ang proyekto ay nasa ilalim ng buong responsibilidad ni Miguel Santos. Sinusunod ko siya. At pinigilan siya. Si Liana Reyes ay sinubukan muli. Sa pamamagitan ng ilang negosyo, mga karaniwang koneksyon para mamagitan. Kahit na ginamit ang kanyang ama. Ngunit sa panig ni Presidente Katrina, hindi alam kung ano ang ginawa ni Presidente Katrina.
Nanatiling tahimik din. Kasabay nito, pinakawalan ko ang balita sa pamamagitan ng aking mga tauhan. Rumor na nakikipag-ugnayan sa ibang teknikal na partido. Mabilis. Nagsimula ng kumalat sa loob ng industriya. Ang balitang maaaring magkaroon ng pagbabago sa proyekto ng Leakland. Para sa Leakland na nasa huling yugto ng paglilista. At lubhang nangangailangan ng magandang balita. Ito ay walang alinlangang dagdag na pasakit. Naiisip ko kung gaano kagulo ang sitwasyon ng Leakland ngayon. Hindi lang haharap sa pressure ng board of directors at mga shareholder, kundi kailangan din harapin ang bunggong na si Paulo Cruz. Isang taong walang kwenta sa trabaho, puro gulo ang naidudulot. Sabi, si Paulo Cruz sa loob ng Leakland ay nagmamadali ring mag-ipon ng kapangyarihan at nagdulot ng maraming nakakatawang insidente. Ngunit hindi pa ito sapat. Nang Biyernes ng hapon, magalang kong sinabi, "Haha, ang galing naman ng normal na trabaho na yan." Biglang nagbago ang tono ni Presidente Reyes. "Dude, ang galing mo nung huli. Hindi mo ako pinayagang mahulog sa bitad." Hindi ko yun nakalimutan. Kamakailan, may bagong kontrata ang grupo namin. Mabilis akong naghahanap ng katrabaho. Sa tingin ko, malinaw ang isip mo. At maaasahan ka. Gusto mo bang pag-usapan natin? Isa itong paraan para bayaran kita. Bigla akong napaisip. Ang lakas ng Reyes Group ay mas malakas kaysa sa Pamilya Reyes. Kung makakonekta sa kanila, maging bilang pampresyon sa Pamilya Reyes, o bilang isang kasosyo sa hinaharap, ito ay malaking pakinabang. Reyes, labis mong pinapapurihan ako. Siyempre interesado ako. Hindi ko alam kung kailan kayo libre. Sa bukas na lang, pumunta kayo sa aking villa sa bundok. Maglaro ng ilang laro. Kumain ng simpleng hapunan. Mag-usap ng dahan-dahan. Inibaba ang telepono. Nagmuni-muni ako ng sandali. Kinuha ang panloob na telepono. Tinawagan si Paulo Cruz. "Paulo Cruz, bukas, yayain ako ni Reyes na maglaro at pag-usapan ang mga bagay. Gusto mo bang sumama?" Sa kabilang linya ng telepono, tila natigilan si Paulo Cruz. Maya-maya ay may tumunog na tinig na may halong ngiti. Nag-aanyaya ba si Santos Zong na makilala ang pamilya niya? Si Reyes Zong ay kilalang matandang soro sa industriya. Kakayanin mo ba yon? Kaya kailangan ng presensya ni Mercado Zong para sumalo. Pinaikli ko rin ang aking tono. "CJ, agad na pumayag si Katrina Mercado. Bukas ay wala naman akong gagawin." Siya nga pala, magsuot ng kaswal lang. Maraming alituntunin si Reyes Zong. Naiintindihan. Ibinalik ko ang telepono. Lumapit ako sa bintana. Pinagmasdan ang trapiko sa ibaba. "Liana Reyes, simula pa lamang ito. Ang bagyong para sayo. Nasa hulihan pa. At itong laban namin ni Katrina Mercado. Ang kasal at alyansang nagsimula sa kasunduan." Mukhang sa mga sandaling ito ng paglalaban ng magkasama. Tahimik na nagaganap ang isang uri ng reaksyong kemikal. Kung ano ang mangyayari sa hinaharap, hindi pa ako sigurado. Ngunit alam ko, nagsimula na akong maglakad sa daan ng lubusang pagpaalam sa nakaraan. At, hindi na nag-iisa.